KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1201 hanggang 1210. Ika-121 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1201. Pambihirang tagumpay. Lumitaw ang mga bitik at bitik sa lupa na nakapalibot sa Spiritual Blood Pool Palace. Sa panonood nito, ang mga mukha ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nag-aalala. Ilipat. Tumahol si Golden Brow Ancestor. Agad na lumabas ang mga gintong sinag ng liwanag mula sa kanyang kamay na pumutol. Si Zuyi, Blood Knife, Myriad Flames, Lightning Hammer, at Sky Sword ay kumilos lahat, kaya't ang Black Eyes Ancestor ay walang pagpipilian kundi itapon ang ibang mga iniisip sa gilid at tumulong. Sa pagsisikap ng Golden Brow Ancestor at ng iba pa, ang mapanirang puwersa ng kidlat na kapigatian ay hindi na kumalat pa. Gayunpaman, umulan pa rin ang nakakatakot na kidlat sa Spiritual Blood Pool Palace. Ang mukha ni Lilo ay kasing putla nito na nakikita ang nakakatakot na pagkidlat ng paulit-ulit. Kahit na ang isang mid-level na Ancient God Realm Cultivator ay tatamaan hanggang sa wala nang matitira. Sa kabilang banda, malapit nang tumalon sa tuwa sina Wang Wei, Zhu Feng Zhou at Tan Lin. Huan Solan, mamatay para sa akin. Tamang-tama ang pagkamatay mo. May kinang ng kabaliwan sa mga mata ni Joshu. Ang kidlat na kapigatian ay nagpatuloy ng kalahating oras, ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtatapos. Sa ngayon, ang mga mukha ni Golden Brow at Blood Knife ay mapula na. Ang regular na Ancient God Realm Tribulation Lightning ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit hindi pa rin natapos ang kidlat ni Huan Solan pagkatapos ng kalahating oras. Anong klaseng Tribulation Lightning ito? Sinasabi na noong Chaos Era nang ang ilang walang katulad na henyo ay pumasok sa Ancient God Realm, nakaakit sila ng isang uri ng kakaibang pag-iilaw ng kapigatian na sumisira sa mundo. Hindi kaya ganoon talaga ang kapigatian ni Huan Solan. Wika ni Lightning Hammer Ancestor, isang malalim na pagkunot ng noo sa pagitan ng kanyang mga kilay. O, kidlat na nakakasira ng kapigatian sa mundo. Nagpatuloy ang Black Eyes Ancestor, ngayong binanggit mo ito, naalala ko na ngayon. Gayunpaman, ayon sa mga lumang record, sa mga walang katulad na henyo mula sa Chaos Era na nakatagpo ng ganitong uri ng kapigatian na kidlat, mahirap makahanap ng kahit isa sa 10 tao na nakaligtas. May kagaan sa tono ng Black Eyes Ancestor, ngunit nakasimangot si Zuyi, mayroon bang anumang paraan upang mabawasan ang puwersa ng kidlat ng kapighatiang ito? Bagamat umaasa siyang makakasama ng kanyang anak na si Zhu Feng si Lilo, si Huan Solan ay isang henyo ng kanilang Fortune Gate na may isang Emperor rank Godhead, ang pagkawala kahit isa ay isang malaking kawalan sa Fortune Gate. Ayaw niyang makita ito. Umiling si Sky Sword Ancestor, kung makikialam tayo, magiging backfire lang ito, baka maging mas malakas pa ang kidlat ng kapigatian. Sa oras na iyon, kahit tayo ay hindi na lubusang makaka-address. Big Master, wala na ba tayong ibang paraan? Si Lilo ay nagtago ng huling pag-asa habang tinanong niya ang Myriad Flames. Umiling ang Myriad Flames Ancestor, hindi. Ang mukha ni Lilo ay naging mas mapatla. Habang nananatiling balisa ang Golden Brow at Blood Knife, lumipas pa ang kalahating oras bago tumigil ang kidlat ng kapigatian. Ang mga madilim na ulap sa itaas ay unti-unting nagkalat na bumalik sa isang malinaw na maliwanag na kalangitan. Lahat ay tumingin sa langit sa itaas ng Spiritual Blood Pool Palace. Bagamat nagkalat ang mga ulap, ang kidlat ng kapigatian ay hindi naglaho na parang pinipigilan ito ng kung anong puwersa. Nagpalitan ng pagdududa ang lahat, ano ang nangyayari dito? Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat ang pagkidlat ng kapigatian na tumatakip sa Spiritual Blood Pool Palace na dumagundong habang kumikinang ang mga asol na ilaw. Nagsimulang magsalubong ang kidlat sa hangin sa itaas ng palasyo. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon hanggang sa ang lahat ng mga bahid ng kidlat ay bumuo ng isang pool ng likidong kidlat na maganda ang alon. Ito.
Hindi na kailangang sabihin, lahat ng nanonood ay namangha, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi sila ng ganito. May isang tao na talagang maaaring gawing likido ang kidlat. Juan Solan. Hindi maiwasan ng lahat na mapatingin kay Juan Solan na nakaupo sa gitna ng lightning liquid pool. Sa oras na ito, ang lahat ng kanilang mga lihim na diskarte sa Sky Eye ay naharang ng likidong iyon na naging dahilan upang hindi nila makita ang sitwasyon sa loob. Kumislap ang mga mata ni Black Eyes Ancestor, siya lang ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito. Tahimik na nakatingin ang lahat sa umaalingaw-ngaw na pool ng kidlat na likido sa ibaba, walang sino man ang nagsalita. Gayunpaman, lumipas ang 10 araw, ngunit walang mga pagbabago sa pool ng likidong kidlat. Nang lumipas ang 1 buwan ng walang anumang pagbabago, nawala ng pasensya si Black Eyes Ancestor, at sinabing, kung ang Juan Solan na ito ay magtatago sa loob ng 100 taon, kailangan ba natin siyang samahan dito? Si Zuyi ay time time na nagtanong, ano ang iminumungkahi ng Black Eyes Ancestor? Hatiin ang kidlat na likidong ito at makikita natin kung ano ang nangyayari sa loob sa isang sulyap. Sagot ni Black Eyes Ancestor. Galit na galit si Blood Knife, makikita ng sino man na ginawang likido ni Juan Solan ang kidlat na kapigatian dahil ito ay kapakipakinabang sa kanya. Kung ang kidlat na likidong ito ay nahati, sino ang makakapagsabi na si Juan Solan ay hindi makakaranas ng backlash, ang mga kahihinatnan ay halata. Bago pa makasigaw ang Blood Knife, naputol ang Golden Brow, nakakatawa. Ang kanyang mga gintong kilay ay gumalaw ng walang hangin habang ang isang napakalaking presyon ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang bawat tao ay nadama ang isang nakasusuklam na presyon. Huminto sandali ang puso ni Black Eyes, mahinang nakipagtalo, iminumungkahi ko lang, hindi kailangang seryosohin ito ni Senior Brother Golden Brow. Malamig na sumimangot si Golden Brow, ngunit hindi na ituloy ang bagay na iyon. Muli, naghintay ang lahat. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 buwan. Sa oras na ito, ang tahimik na likidong kidlat ay biglang naglabas ng nakakasilaw na sinag ng liwanag at ito ay mabilis na umalangaw-ngaw. Nagulat, ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa mga pagbabago ng likidong kidlat. Makalipas ang ilang araw, napansin ng mga taong naghihintay sa labas na mas maliit na ngayon ang pool ng lightning liquid at patuloy itong lumiliit habang lumilipas ang mga araw. Sa isang punto, makikita nilang muli ang Spiritual Blood Pool Palace. Nang lumipas ang kalahating buwan, si Juan Solan na nakaupo sa loob ng Spiritual Blood Pool Palace ay bumuka ang kanyang bibig at sinipsip ang likidong kidlat na parang tubig. Kasunod nito, ang nagniningning na liwanag ay sumabog sa bubong ng Spiritual Blood Pool Palace na parang bulkan, na pinaliguan ang lahat sa isang maningning na liwanag. Nakita ni na Joshua, Tanlin, at ng iba pa na hindi komportable ang nakasisilaw na liwanag at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kasunod nito, nakita ni Black Eyes Ancestor at ng isa pa ang isang higanteng primordial blue na banal na dragon na lumipad sa himpapawid, naglalabas ng walang hangganang kapangyarihan ng dragon, na naglaho sa kawalan. Tila napakatahimik ng langit at lupa sa loob ng ilang segundo bago lumipad ang isang figure mula sa Spiritual Blood Pool Palace sa ibaba sa napakabilis na bilis na hindi nakuha ni Joshua, Tanlin, Luo Yunjia, at maging si Lilo. Sa isang kisap mata, si Juan Solan ay nakatayo sa harap ng lahat, at sila ay nakatitig kay Juan Solan nang hindi kumukurap. Lalo na sina Wang Wei, Zufeng, Joshua, at Tanlin, matamang nakatingin sa kanya. Pagbati, Gate Chief Zuyi, Big Master, Second Master, at ilang ancestors. Bati ni Juan Solan. Biglang tumawa ng malakas ang Blood Knife Ancestor, ang saya sa kanyang mga mata, Pygmid Second Order Ancient God Realm. Good, kid. Very good, very good. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang bibig ni Golden Brow Ancestor ay umunat din sa isang ngiti. Sa mga ancestors, tanging Black Eyes Ancestor lang ang hindi makangiti. Ang pagkabigla ay nakasulat sa mukha ni Wang Wei, Zufeng, Joshua, Tanlin at Luo Yunjia, na puno sila ng hindi paniniwala. Talagang nakapasok si Juan Solan sa Pygmid Second Order Ancient God Realm sa isang pagkakataon.
Nang pumasok si Lilo sa Ancient God Realm sa tulong ng Myriad Flames Ancestor at Black Eyes Ancestor, naabot lang niya ang peak mid-first. Kawakas ay tumawa si Lilo, bumungad sa kanyang mga mata ang kaligayahan habang nakatingin kay Juan Solan. Ikaw, paano ka nakarating sa peak mid-second order Ancient God Realm? Hindi napigilan ni Black Eyes Ancestor na humiling na muling tumingin kay Juan Solan ng may pagtatanong. Hindi mo kailangang sabihin kung ayaw mo. Magiliw na sabi ni Golden Brow Ancestor. Tumango si Juan Solan, ang tunay na dragon physique ng disipulo ay maaaring sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya at sa mas mabilis na bilis kaysa sa iba. Noong sinusubukan kong mag-breakthrough, hindi ko lang napino ang ancestral dragon fruit, ngunit na-absorb din ang halos lahat ng espiritual na enerhiya sa espiritual na dugo pool ng pangalawang guro. Marahil ay dahil sa mga kadahilanang ito kaya ang disipulo ay naka-advance sa peak mid-second order Ancient God Realm. Nang marinig ang paliwanag ni Juan Solan, lumingon ang lahat upang tumingin sa espiritual na blood pool. Ngayon lang nila napagtanto ang matinding pagbabago nito. Naramdaman ang mahinang dami ng enerhiya sa loob ng espiritual na pool ng dugo, ang mga bibig ay nakanganga, mukhang hindi makapaniwala. Blood knife ang mukha ni Ancestor ay kumaibot ng ilang beses. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1202. Labanan ng langit na hukuman. Ang espiritual na pool ng dugo na iyon ay tumagal ng 10,000 taon ng pagsisikap upang mabuo na nakolekta ang maraming esensya ng dugo ng mga banal na hayop at kaguluhang mga espiritual na halamang gamot. Sa loob ng maraming taon, ang blood knife mismo ay nag-aatubili na gamitin ang espiritual na pool ng dugo. Ngunit ngayon, higit sa kalahati ng enerhiya nito ay hinigop ni Juan Solan. Blood knife ang puso ni Ancestor ay parang naputol ito sa 100 piraso, napakasakit na halos gumuho siya. Erm, Second Master, okay ka lang ba? Nang mapanood ang Blood Knife Ancestor's face na nanginginig sa sakit, nahihiya na nagtanong si Juan Solan. Nang marinig ang tanong ni Juan Solan, ang Blood Knife Ancestor ay nagpakawala ng isang mapagbigay na tawa na nagsasabing, wala lang, wala. Walang gaanong kumpiyansa na iniwan natin ang dugong ito sa paligid, tama lang na ginamit mo ito para makapasok sa sinaunang Diyos Realm. Inaalala ang katotohanan na nanalo siya sa taya sa Black Eyes Ancestor at maaari na ngayong pumasok sa kanyang kaban para pumili ng isang bagay, bahagyang napanatag ang puso ni Blood Knife. Ang isa sa mga kayamanan sa loob ng treasury ng Black Eyes Ancestor ay sapat na upang mabayaran ang kanyang espiritual na blood pool. Sa pag-iisip nito, tumingin si Blood Knife Ancestor kay Juan Solan na may kakaibang tingin. Talagang hindi niya maintindihan paano nakuha ni Juan Solan ang higit sa kalahati ng enerhiya ng spiritual blood pool. Alam na alam niya kung gaano katakataka ang gayong dami ng enerhiya. Sa opinyon ng Blood Knife, kahit isang 10th Order Ancient God Realm Cultivator ay sesubog mula sa ganoong kalaking espiritual na enerhiya. Gayunpaman, maayos si Juan Solan. Ang kanyang variant na True Dragon Physique ay napakapangit sa lawak na ito. Ang Myriad Flames Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, at ang iba pa ay kakaibang nakatingin kay Juan Solan. Ang kanilang mga titig ay walang pinagkaiba sa pagtingin sa nakakatakot na mabangis na hayop na napisa lamang mula sa isang higanting itlog. Sa pagharap sa kakaibang mga tingin ng mga taong ito, si Juan Solan ay hindi pangkaraniwang kalmado. Hindi siya natatakot sa Myriad Flames Ancestor o iba pang ancestors na matuklasan ng kanyang tatlong Supreme Godheads. Anuman, sa hinaharap, itutulak niya ang lahat ng hindi karaniwan sa kanyang variant na 5 Elements Godhead. Ang iyong True Dragon Physique ay nilamon ng higit sa kalahati ng enerhiya ng spiritual blood pool. Nagawa mong makapasok sa pinakamataas na kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm dahil pinino mo ang Ancestral Dragon Fruit. Maliwanag, hindi ito matatanggap ng Black Eyes Ancestor bilang mga katotohanan, at ang kanyang mukha ay nagdilim habang tumatahol, Juan Solan, maglakas loob kang magtago. Ang katotohanan sa harap ng Gate Chief at sa amin mga ninuno, alam mo ba ang iyong kasalanan?
Galit na gumanti ng Blood Knife Ancestor, Old Hag Black Eyes, kahit na nakalusot ang aking disipulo sa Third Order Ancient God Realm, wala itong kinalaman sa iyo, hindi ba? Obligado ba siyang ipaliwanag sa iyo ng detalyado kung paano siya nakalusot? Nang uuyem, idinagdag niya, dahil ba natalo ka sa postahan kaya't inilalabas mo ang iyong galit sa aking alagad? Bahagyang na konsensya, mas malakas na nagsalita si Black Eyes Ancestor, kalokohan. Si Juan Solan ang numero unong henyo na disipulo ng Fortune Gate, tinanong ko ang mga detalye ng kanyang tagumpay dahil sa pag-aalala, nag-aalalang baka may mali sa kanyang True Dragon Physique. Sa loob ng maikling 9 buwan, nilamon ni Juan Solan ang higit sa kalahati ng enerhiya ng Spiritual Blood Pool, pati na rin ang Ancestral Dragon Fruit, tama ba ako? Tinasabi ba ninyong lahat na walang problema dito? Nagtagal ang pagdududa sa Myriad Flames Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, at mga mukha ng iba. Sa katunayan, mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Ang mga mata ni Golden Brow Ancestor ay kumikislap, ngunit nang siya ay magsasalita na, ang boses ni Juan Solan ay tumunog, Big Master, Second Master, dahil hindi naniniwala sa akin ang Black Eyes Ancestor, handa ang disipulo na suriin ang Black Eyes Ancestor kung may problema. Kasama ang True Dragon Physique at 5 Element Godhead. Iniabot ni Juan Solan ang kanyang kamay na may kalmadong ekspresyon. Talagang hindi siya natatakot na may mahanap ang Black Eyes Ancestor. Nang makita ito, parehong nanahimik ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Lumakad ang Black Eyes Ancestor kay Juan Solan at isang asol na liwanag ang kumislap mula sa kanyang kamay, na pumasok sa katawan ni Juan Solan sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Dumating ito sa kanyang kamalayan. Katulad ng panahon sa entablado ng labanan kung kailan siniyasat ng ilang mga ninuno ang kanyang pagka-Diyos, mayroong 5 mga Diyos na umaaligid sa kamalayan ni Juan Solan. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, walang nakitang kainahinala ang Black Eyes Ancestor matapos suriin ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, nabigla siya kung gaano kalakas ang True Dragon Physique ni Juan Solan pagkatapos na umaban sa Ancient God Realm. Si Juan Solan ay kasalukuyang isang peak sa kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm, ngunit marahil kahit isang Sixth Order Ancient God Realm ay hindi kasing lakas ng katawan niya. Sa harap ng iba, ang Black Eyes Ancestor ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit anong palihim kay Juan Solan. Sa huli, maaari lamang niyang makuha ang kanyang God Force nang hindi sinasadya. Nang mapanood ito, ang mukha ni Blood Knife Ancestor ay nahati sa isang malawak na ngiti. Paano ito, matandang babae na Black Eyes, may natuklasan ka ba? Umuso lang si Black Eyes Ancestor. Si Curious, Lightning Hammer Ancestor, Myriad Flames Ancestor, Sky Sword Ancestor ay umakyat din para tingnan ang kalagayan ni Juan Solan. Walang exception, lahat sila sa loob ay pinuri ang kanyang True Dragon Physique. Habang pinapanood ang kanilang mga reaksyon, nakaramdam din ng Curious si Golden Brow, Blood Knife, at Suyi, at umakyat din sila para siyasatin si Juan Solan. Freak ka naman ah. Blood Knife bulalas ni Ancestor kay Juan Solan. Marahil kahit ang ikatlong rango na Great Sage Divine Physique ay hindi kasing pangit ng iyong variant na True Dragon Physique. Great Sage Divine Physique. Bulalas ni Juan Solan sa loob. Alam niya na una sa 3,000 kakaibang pangangatawan ay ang Heaven's Dao Physique, na taglay ng Son of Heaven's Dao, ngunit ang pangalawa at pangatlong rango na pangangatawan ay hindi niya kilala. Ngayon nalaman niya na ang pangatlo ay pinangalan ng Great Sage Divine Physique. Noong nakaraan, noong labanan sa langit na hukuman, nakakita tayo ng isang walang katulad na henyong disipulo na nagtataglay ng dakilang Sage Divine Physique. Blood Knife Ancestor na may pinanibik tungkol sa nakaraan. Kaagad, ang interes ni Juan Solan ay napukaw, labanan ng langit na hukuman. Pangalawang guro, ano itong labanan ng langit na hukuman? Si Joshua, Tanlin, Luo Yunjia, pati na rin si Lilo ay nakatingin kay Blood Knife Ancestor, halatang hindi rin alam ng apat ang tungkol dito.
Tsuyi ang pumalit sa pag-uusap na nagsabing, orihinal, binalak naming iwanan ang bagay na ito kapag sumulong ka sa Ancestor God Realm, ngunit ang pagsasabi sa iyo ng lahat ng ito ngayon ay hindi isang masamang bagay. Sa madaling salita, ang Battle of the Heavenly Court na ito ay isang pagtitipon ng mga elite na disipulo ng ating banal na daigdig na nasa ibabaw ng mundo kung saan sila nakikipaglaban para sa isang pwesto sa pinakahuling kompetisyon para sa unang pwesto. Si Juan Solan, Lilu, Zhou Shu, at iba pa ay nabigla. Ang daang milyong mga elite sa ibabaw ng mundo ng Divine World. Ang All Islands Great War kamakailan lamang ay ang labanan sa pagitan ng mga henyo ng isang mainland sa Vientiane World. Sa oras na iyon, 1 trilyong napakalaking henyong disipulo mula sa buong banal na mundo ang magsasama-sama upang makipagkompetensya, napakagandang eksena iyon. Inihayag ni na Wang Wei at Zhu Feng ang pananabik na ekspresyon. Sa katunayan, wala kaming mga kwalifikasyon upang lumahok sa labanan ng langit na hukuman. Idinagdag pa ni Golden Brow Ancestor, noong nakaraan, ang ating Master Ancestor ang lumahok, kaya naman maswerte tayong sumunod at manood ng mga laban. Si Juan Solan at ang iba ay namangha, kahit ang Golden Brow Ancestor ay hindi kwalipikadong lumahok sa Battle of Heavenly Battle. Ang Golden Brow Ancestor ay ang dating Fortune Gate Chief, ang kanyang lakas ay hindi maarak. Ang kanyang cultivation ay malamang na nasa ibabaw ng ika-10 Order Ancestor God Realm. Kahit isang peak late 10th Order Ancestor God Realm ay hindi kwalipikadong lumahok sa Battle of the Heavenly Court. Para bang nakita niya ang pagdududa kay Huang Xiaolong at sa mga mata ng iba, nagpatuloy ang Golden Brow Ancestor, kaya ang alam ninyong lahat na ito ngayon ay walang silbi, gayunpaman, lahat kayo ay mga henyo samga Diyos ng ranggo ng Emperador. Kung nagsusumikap ka at naglilinang ng mabuti, at kung pinahihintulutan ito ng swerte, marahil maaari kang magtagumpay sa larangang hindi natin ginawa. Sa oras na iyon, makakasali ka sa labanang iyon. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagpasok sa larangang iyon. Kahit na ang mga alagad ng Diyos ng ranggo ng Emperador ay nagkaroon lamang ng mas malaking pagkakataon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1203. Pinipino ang Sans Devil Steel. Maririnig na napalunok si Juan Solan at ang iba pa. Ang isang peak late 10th Order Ancestor God Realm Cultivator ay hindi pa rin kwalipikadong lumahok sa Battle of the Heavenly Court. Sa madaling salita, tanging ang mga nasa itaas ng Ancestor God Realm ang kwalipikado. Bukod dito, mayroon lamang silang mga kwalifikasyon para lumahok. Sa totoo lang, isang sangay lang ang Fortune Gate ng ating Vientiane World. Kasunod nito, ang Fortune Gate Chief ay nagdagdag ng isa pang pangungusap. Parehong si Juan Solan at Lilo ay tunay na nabigla, ang Fortune Gate na kanilang kinaroroonan ay isang sangay lamang ng pangunahing sekta. Dagdag pa ni Golden Brow Ancestor, ang Divine World ay mayroong 70 hanggang 80,000 sanga ng Fortune Gate na katulad ng sa amin. Sa mga sangay na ito, ang sangay ng ating Vientiane World ay nireranggo sa isang lugar sa paligid ng 30,000. Ang pangkalahatang puwersa ng punong tanggapan ng ating Fortune Gate ay hindi mo maiisip sa puntong ito. Hindi mapakali si Juan Solan matapos marinig ang impormasyong ito. Ang Divine World ay talagang mayroong 70 hanggang 80,000 sangay na katulad ng Fortune Gate ng Vientiane World. Hindi sa banggitin ang katotohanan na sila ay nireranggo sa isang lugar sa paligid ng 30,000. Kung gayon, saan matatagpuan ang pangunahing sekta? Tanong ni Lilo. Malalaman mo ito pagkatapos mong makapasok sa Ancestor God Realm, walang silbi na malaman ang tungkol dito ngayon. Sabi ni Myriad Flames Ancestor, umiling-iling. Ancestor God Realm. Ang mga kamao ni Juan Solan ay mahigpit na nakakuyom sa determinasyon. Naunawaan niya ang pinagbabatayan ng mga salita ng Myriad Flames Ancestor. Maliban kung narating nila ang Ancestor God Realm, hindi man lang sila kwalipikadong malaman ang lokasyon ng pangunahing Fortune Gate. Lakas. Kailangan niyang maging mas malakas. Pagkamat humabant na siya sa peak mid-second order ancient God realm, sa malawak na divine world ang kanyang lakas ay napakababa pa rin.
Kailangan niyang magsikap na makapasok sa Ancestor God Realm sa lalong madaling panahon. Sige, ngayong matagumpay na nakapasok si Juan, dapat maghiwa-hiwalay ang lahat. Sabi ni Golden Brow Ancestor. Tumanggo ang lahat bago umalis sa iba't ibang direksyon. Golden Brow Ancestor at Blood Knife pinigilan ni Ancestor si Juan Solan bago siya umalis at pinasama sila sa Cultivation Palace ng Blood Knife dahil may sasabihin sila sa kanya. Pagdating sa main hall, umupo silang tatlo. Ang Blood Knife Ancestor ay may malawak na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, Solan, ang katotohanan na maaari mong maabot ang peak need Second Order Ancient God Realm sa isang pagkakataon ay lumampas sa aming inaasahan, ngunit kailangan mo pa rin gawin ang lahat ng pagsisikap na itaas ang iyong lakas. Tikaping magtagumpay sa unang bahagi ng Third Order Ancient God Realm bago ang labanan ng bagong disipulo ng apat na mainlands. Sumangayon ng Golden Brow Ancestor, tama. Batay sa iyong True Dragon Physique, kung maaari mong maabot ang maagang Third Order Ancient God Realm, maaari mong labanan si Yu Wuxan, marahil ay manalo sa pangalawang pwesto. Ang gantimpala ng pangalawang lugar ay mas maganda kaysa sa pangatlong lugar. Tumango lamang si Juan Solan at sumang-ayon. Blood Knife natawa si Ancestor na nakatingin sa ekspresyon ni Juan Solan. Noong apprenticeship ceremony, wala kaming pinaghandaan na regalo para sa iyo. Dahil dumiretso ka sa peak mid Second Order Ancient God Realm, sabihin sa amin kung anong regalo ang gusto mo. Tila sumasang-ayon sa mga salita ng Blood Knife, ang Golden Brow Ancestor ay ngumiti ng mahina habang nakatingin kay Juan Solan. Mabilis ang pag-iisip ni Juan Solan. Pagkaraan ng isang segundo, tinanong niya, gusto ng alagad na pinuhin ang isang uri ng Chaos Spiritual Pill, ngunit kulang siya ng tatlong uri ng Chaos Spiritual Herb, ang Golden Radiant Needle Mushroom, Deep Sea Crystal, at Enigmatic Young Thistle. Bahagyang nag-isip si Blood Knife Ancestor bago sinabing, mayroon akong Golden Radiant Needle Mushroom, ngunit hindi ang dalawa. Isang maliit na liwanag ang kumislap habang ang Blood Knife ay naglabas ng isang ganap na translucent na gintong kabute na naglalabas ng banhayad na puwersa ng elemento ng liwanag. Umangon ng tuwa sa mukha ni Juan Solan nang matanggap niya ang Golden Radiant Needle Mushroom mula sa kamay ng Blood Knife Ancestor. Sa totoo lang, malakas lang ang sinasabi ni Juan Solan, hindi niya akalain na may Blood Knife Ancestor talaga ang isa sa mga Chaos Spiritual Herbs. Kahit na isa lang, nailigtas siya nito sa paghahanap dito ng mataas at mababa. Nagtanong ang Golden Brow Ancestor, wala akong Deep Sea Crystal o Enigmatic Young Thistle, ano pa ang gusto mo maliban sa mga ito? Inihagis ni Juan Solan ang lahat ng kagandahang asa sa labas ng bintana, at sinabing, kasalukuyang naghahanap ang disipulo ng Chaos Grade 5 Colored Heaven Refining Stone, pati na rin ang Chaos Green Flame Spiritual Liquid, Chaos Ice Jade Spiritual Liquid. Sa isang hininga, nagbigay si Juan Solan ng mahigit 100 pangalan ng Chaos Spiritual Liquids na kailangan niya para ayusin ang Pill Blending Tower. Ang mahabang listahan ay naging sanhi ng pagkatulala ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Ano ang gusto mong gawin sa napakaraming kaguluhang espiritual na likido? Hindi napigilan ni Golden Brow Ancestor na mapasigaw sa mataas na tono. Ilang taon na ang nakalipas, ang disipulo ay nakakuha ng isang banal na artifact sa extraterritorial devil battlefield, ngunit ito ay nasira. Upang maayos ito, ang kaguluhan ay may Grade 5 Colored Heaven Refining Stone, at iba't ibang uri ng Chaos Spiritual Liquid ang kailangan. Prangkang sagot ni Juan Solan. Ang pag-aayos ng isang nasira na banal na artifact ay nangangailangan ng napakaraming mahalagang uri ng kaguluhang espiritual na likido. Nagpalitan ng tingin ang Golden Brow at Blood Knife. Ang iyong divine artifact ba ay isang top-rank Chaos Grade Spiritual Artifact? Tanong ni Blood Knife Ancestor. Gayunpaman, hindi sulit ang pag-aaksaya ng higit sa 100 uri ng Chaos Spiritual Liquid upang ayusin ang isang nasirang top-rank Chaos Grade Spiritual Artifact. Umiling-iling, idinagdag ni Blood Knife Ancestor, bukod dito, mahirap hanapin ang kaguluhan na Grade 5 Colored Heaven Refining Stone kahit sa loob ng 100 milyong taon, ang paghahanap nito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ilabas mo ang iyong banal na artifact, hayaan mo akong tingnan.
Sabi ni Golden Brow Ancestor. Si Juan Solan ay hindi nag-aalala na ang kanyang dalawang masters ay maaaring makilala ang pinagmulan ng Peel Blending Tower, kaya, nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito para makita nila. Sa pagtingin sa pangit na munting tore na may malaki at maliliit na bitek sa buong katawan nito, walang anumang pambihirang aura, ang Golden Brow at Blood Knife ay parang hindi makapagsalita. Gusto ni Juan Sola na ayusin ang gayong munting tore na may bihira at mahalagang kaguluhan grade 5 colored heaven refining stone at iba't ibang uri ng kaguluhang espiritual na likido. Blood Knife Ancestor ay hindi napigilang sabihin, Solan, itong munting tore. Sigurado ka bang kailangan nito ng Chaos grade 5 colored heaven refining stone at mahigit isang dosenang uri ng Chaos spiritual liquid para maayos ito? Wala ni isa sa kanila ang nakakita kung ano ang mahalaga sa pangit na munting tore na ito. Tumango si Juan Solan, may ngiti sa labi, malamang, oo. Iyon ang sinabi ng maliit na baka, ngunit hindi ito maaaring mali, tama. Nag-alinlangan sandali si Golden Brow Ancestor bago kumuha ng 4 na bote mula sa kanyang special ring at sinabi kay Juan Solan, ito ang 4 na uri ng Chaos Spiritual Liquid na nasa listahan mo, para sa Chaos Grade 5 Colored Heaven Refining Stone at ang iba pang uri ng kaguluhang espiritual na likido, iwala sila. Gayunpaman, maaari mong subukan ang Infinite Circles Commerce Hall. Ilang taon na ang nakalipas, bumili ako ng 2 uri ng Chaos Spiritual Liquid mula sa kanila. Ang Infinite Circles Commerce Hall. Ulit ni Juan Solan. Tumango ang Blood Knife Ancestor, itong Infinite Circles Commerce Hall ay isa sa mga super trading house ng ating Divine World. Mayroon silang higit sa 10 milyong sangay na nakakalat sa libu-libong banal na mundo ibabaw, at mayroon din silang sangay sa ating Vientiane World na matatagpuan sa Wu Island. Mahigit 10 milyong sangay. Bahagyang nagulat si Juan Solan, ang puwersa ng Infinite Circles Commerce Hall na ito ay sumasakop sa napakaraming mga ibabaw ng Divine World. Kasunod nito, nagtanong si Juan Solan tungkol sa Wu Island at sa lokasyon nito na hindi kalayuan sa Fortune Mainland. Kaya naman, nagpasya si Juan Solan na dumaan doon pagkalipas ng ilang araw sa kanyang paglalakbay pabalik sa Green Cloud Island. Bago iyon, gusto niyang pumunta sa Sans Devil Steel at subukang pinuhin ito kung magagawa niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ng iba pang mga tanong bago umalis. Paglabas mula sa Assembly Shrine, nakita ni Juan Solan sina Zhou Shu, Tan Lin, at Luo Yunjia. Nakatayo silang tatlo sa terrace sa harap ng Sans Devil Steel. Sa harap ng estelo, ang mga mukha ng tatlong binata ay nakakunot sa pagkadismaya. Malamang na sinubukan nilang tatlo ang lahat ng paraan na naiisip nila, ngunit walang reaksyon mula sa Sans Devil Steel. Ilang hakbang pa, narating na ni Juan Solan ang terrace. Napansin ni Luo Yunjia ang presensya ni Juan Solan at binati siya. Ang kanyang aksyon ay maaaring ituring na mabait, samantalang sina Zhou Shu at Tan Lin ay parehong nag-aaway, pagkatapos ay hindi pinansin si Juan Solan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1204. Pagbabalik sa Green Cloud Island. Tumango si Juan Solan kay Luo Yunjia bilang pagbati, pagkatapos ay tumingin sa Sans Devil Steel. Gayunpaman, hindi malaki ang viewing terrace, at parehong sina Zhou Shu at Tan Lin ang pumupunta sa gitna, na hamarang din sa daanan ni Juan Solan. Nang makitang walang anumang intensyon sina Zhou Shu at Tan Lin na magbigay ng puwang para sa kanya, ngumisi si Juan Solan bago dumiretso sa pagitan nila. Bago pumasok ang cultivation ni Juan Solan sa Ancient God Realm, ang lakas ng True Dragon physique niya ay napakalaki na, at ngayon, pagkatapos ng kanyang tagumpay, ang katigasan ng kanyang katawan ay maihahambing sa isang Chaos Spiritual Weapon. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagdula sa pagitan nina Zhou Shu at Tan Lin ay nagpalipad sa kanilang dalawa palabas ng terrace. Parehong nagsikap sina Zhou Shu at Tan Lin na patatagin ang kanilang mga katawan. Ang matinding sakit sa kanilang mga balikat ay parang nabali ang mga buto. Juan Solan, ikaw. Si Zhou Shu at Tan Lin ay nanginginig sa galit. Ako ano?
Ang walang malasakit na malamig na boses ni Juan Solan ay nagtanong, gusto mong lumaban? Magsasama ba kayong dalawa, o isa-isa? Namula ang mukha ni na Joshua at Tanlin sa sinabi ni Juan Solan. Kahuli, titig na titig lang ang dalawa kay Juan Solan, ngunit hindi gumagalaw ang kanilang mga paa kahit kalahating pulgada. Sa paghusga mula sa nakakatuwang tagumpay ni Juan Solan hanggang sa pinakamataas na kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm kanina, malamang nabigla niya silang kurutin hanggang mamatay, natural na hindi sila makakahanap ng problema para sa kanilang sarili. Nakatayo doon si Juan Solan, nakatingin sa madilim na estelo na tila sumisipsip ng lahat ng liwanag, biglang nakaramdam ng lapit dito. Ang ganitong pakiramdam ay lumitaw ng wala saan. Nagulat si Juan Solan sa biglaang pakiramdam na ito. Ito. May kaugnayan kaya ang steel na ito sa Hell's Ozure? Ang lapit na naramdaman ni Juan Solan kanina ay nagmula sa kanyang Ozure King bloodline. Bahagya niyang pinag-isipan ang bagay na iyon, pagkatapos ay inabot ng palad niya ang Sans Devil Steel. Ang itim na ibabaw ay nakaramdam ng lamig sa ilalim ng palad ni Juan Solan, ngunit maliban sa lamig ay wala. Inactivate ni Juan Solan ang kanyang bloodline, dahilan upang damaloy ang puwersa ng dugo ng Ozure mula sa kanyang palad patungo sa Sans Devil Steel. Ang resulta ay hindi inaasahan kay Juan Solan, dahil ang steel ay nanatili tulad ng dati, hindi tumutugon. Habang pinapanood ito, tumawa ng masama si Joshua. Juan Solan, nakita ko ang iyong seryosong ekspresyon ngayon, akala ko talaga may paraan ka para pinuhin ang Sans Devil Steel. Sinong mag-aasam na magiging katulad ka namin, hindi pinapansin ng Sans Devil Steel kung sino ka. Humisi si Tanlin at mamulong, baka gagawin niya ito mamaya. Kapag pinino niya ang Sans Devil Steel, tiyak na maaakit niya ang mga ninuno at pinuno ng gate. Mabigat sa pangungutya ang tono niya. Hindi pinansin ng dalawa, ipinagpatuloy ni Juan Solan ang pag-aaral ng Sans Devil Steel. Ngayon lang, hindi maaaring mali ang pakiramdam na nagmula sa kanyang kadugo na Ozure. Ang kawalan ba ng tugon ay dahil kulang ang kanyang lakas? On the spot, ang Archdevil Supreme Godhead ni Juan Solan ay umikot ng napakabilis. Ang elemento ng kadiliman na si God Force ay walang katapusang sumugod mula sa kanyang palad patungo sa itim na estelo. Sa susunod na sandali, ang Sans Devil Steel na tahimik na nakatayo doon sa hindi mabilang na milenyo ay biglang sumabog sa isang nakasisilaw na itim na liwanag. Biglang namatay ang tawa ni na Joshua at Tanlin, nakatitig sa itim na steel na nakanganga ang mga bibig. Si Luo Yunjia ay nagulat din. May reaksyon mula sa Sans Devil Steel. Ang mga itim na sinag ng liwanag na nagmumula sa Sans Devil Steel ay lalong lumakas, na naglalabas ng malamig na kadiliman at isang uhaw sa dugo na aura na kumalat palabas. Nagsimulang yumanig ang teres na kinatatayuan ni Juan Solan. Nanginig ang mga katawan ni na Joshua, Tanlin, at Luo Yunjia habang pinagmamasdan nila ang malamig na dark energy na dumampi sa kanila, silang tatlo ay mabilis na napaatras sa takot. Anong nangyayari dito? Isang nakakabinging boses ang humihiling. Isang gintong liwanag ang unang bumungad sa kalangitan mula sa Assembly Shrine. Ito ay Golden Brow Ancestor. Kasunod nito, dumating ang Blood Knife Ancestor, Lightning Hammer, at iba pa sa isang grupo. Nang dumating ang Ancestors at Gate Chief at nakita ang nakakasilaw na itim na sinag ng liwanag mula sa itim na steel at naramdaman ang madilim at uhaw sa dugo na aura, lahat sila ay nagulat. Paanong? Ang Sans Devil Steel. Lahat ng mata ay nahulog sa katawan ni Juan Solan na parang mga palaso. Si Juan ay maaaring maging sanhi ng reaksyon ng Sans Devil Steel. Blood Knife Ancestor ay natauhan at napasigaw sa pananabik. Tuwang-tuwa rin si Golden Brow Ancestor kaya nang inig ang kanyang mga ginintoang kilay, ang batang ito kung kaya niyang pinuhin ang Sans Devil Steel, kung gayon. Si Sui at ang iba pang mga ancestors, expressions ay iba sa Blood Knife at Golden Brow. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit tiyak na alam nila. Ang sino mang makakapagpino sa Sans Devil Steel na ito ay hindi lamang makakakuha ng isang top-rank Chaos Grade artifact kundi pati na rin ang mga kayamanan na iniwan ng Blue Lion Ancestor 200 milyong taon na ang nakalilipas.
Ang ancestor ng Blue Lion, maliban sa kanyang kamangha-manghang lakas, ang kanyang libangan ay tuklasin ng iba't ibang mapanganib na lupain. Kaya naman, noong nabubuhay pa siya, nakakita siya ng maraming pambihira at mahalagang kayamanan, isa na rito ay ang Sans Devil Steel na ito. Noong nakaraan, bago pumanaw ang Blue Lion Ancestor, nag-iwan siya ng salita na sinumang magiging disipulo na maaaring pinuhin ang steel at malutas ang misteryo nito ay maaaring magmana ng mga kayamanang naiwan niya. Kung iniisip ito, medyo pangit ang ekspresyon ng Black Eyes Ancestor. Sa napakaraming taon, pinag-aaralan niya ang Sans Devil Steel na nagnanais na pinuhin ito. Sa mga kayamanan ng Blue Lion Ancestor, may isang bagay na talagang gusto niya. Ngunit ngayon, kung talagang nagawang pinuhin ni Juan Sola ng Sans Devil Steel. Walang alam sa mga iniisip ng iba, ang Sans Devil Steel ay naging mas maliwanag. Ang mga alon ng madilim na enerhiya ay sumugod na parang isang fountain, na kumalat pa. Ang silhwete ni Juan Solan ay kumikislap papasok at wala sa paningin kasama ang Sans Devil Steel sa ilalim ng itim na liwanag. Biglang lumitaw ang isang napakalaking eyeball na pulang dugo mula sa likod ng estelo. Nang lumitaw ang napakalaking pulang dugo, ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nagmumula dito ay nagpasindak sa Golden Brow Ancestor at sa iba pa. Juan, mag-ingat ka. Tigaw ni Blood Knife Ancestor na sensitibo sa dark energy. Bago pa siya mabigyan ng babala ng Blood Knife, si Juan Solen ay tinamaan ng pulang dugong ilaw mula sa eyeball. Parang sirang saranggola, na paatras si Juan Solen, bumagsak sa plaza sa di kalayuan. Juan. Ito ang eksenang nakita ni Lilo na sumugod lang. Namutla ang kanyang magandang mukha habang sinisigaw ang pangalan ni Juan Solen. Sa isang kisap mata, dumating siya sa kanyang tabi, hinawakan siya at pinapakain ng hilang pellet. Juan, okay ka lang. Ang Golden Brow Ancestor at ang iba ay nakarating din sa gilid ni Juan Solan. Ang Golden Brow Ancestor ay mabilis na nagpadala ng sinag ng gininto ang liwanag sa katawan ni Juan Solan, inspeksyon ng kanyang kalagayan. Dahan-dahang tumayo si Juan Solan, umiling-iling, sinabi niya, okay lang ako. Bagamat malakas ang pag-atake ng napakalaking blood red eyeball, mayroon siyang innumerable Buddha Supreme Godhead na makapaglilinis ng lahat ng uri ng dark energy, natural na magiging okay siya. Pagtingin muli sa Sans Devil Steel, napakunot ang noo ni Juan Solan. Hindi niya inaasahan na mauuwi sa wala ang kanyang mga pagsisikap sa huli. Ang napakalaking dugo pulang eyeball na lumitaw sa mahalagang sandali ay walang alinlangan na espiritu ng steel. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay hindi sapat upang sugpuin ang napakalaking pulang dugong eyeball, ngunit mayroon siyang 70% pagkakataon na mapadalisay ito kung ang kanyang paglilinang ay umabot sa Ancestor God Realm. Nang makita ni Black Eyes Ancestor na nabigo si Juan Solan, nakahinga siya ng maluwag. Tirichit Asterisk S. Pagkalipas ng 2 araw, naglalakad sina Juan Solan at Lilo sa mga lansangan ng Fortune City. Lure. Ayaw mo talaga akong sundan sa Green Cloud Island? Tanong ni Juan Solan. Sa huling 2 araw, ang kanyang mga pinsalang dulot ng pulang dugo na eyeball ng Sans Devil Steel ay ganap na gumaling at nagpasya siyang bumalik sa Green Cloud Island sa 1 araw o 2. Nag-alinlangan si Lilo, ngunit umiling sa huli, ang aking Fortune Divine Art ay umabot na sa isang mahalagang panahon, hindi ako papayagan ni Master na umalis ng Fortune Divine Kingdom ng masyadong matagal. Inaila ni Juan Solan ang mukha kay Lilo. Pagtingin kay Juan Solan, tumawa si Lilo. Tama na, ikaw at ako ay nasa iisang sekta ngayon, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang magkita. Habang naglalakad sila, nakarating sila sa entrance ng Myriad Gods Manor. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1205. Udan. Ako. Mabuti pang hindi na lang ako pumasok. Sa pagtingin sa Myriad Gods Manor, tumigil ang mga paa ni Lilo sa paggalaw at humiling siya. Alam na mayroon siyang mga alalahanin sa kanyang puso, nakakaramdam ng awkward na tumakbo sa Yauchi halimbawa, hindi siya hinikayat ni Juan Solan. Tinanggo ang ulo kay Lilo, sinabi niya, sige.
Si Juan Solan ay naglabas ng 3 bote ng jade mula sa kanyang special na singsing, at sinabing, ito ang ilang mga banal na pellet na nakuha ko mula sa tirahan ng isang sinaunang master. Idinagdag, kunin ang mga ito at pinuhin ang mga ito kapag bumalik ka. Sa loob ng 3 bote ng jade na ito ay may sinaunang Golden Buddha Divine Pills na natagpuan ni Juan Solan sa Ghost Buddha Depository noong All Islands Great War. Hindi tumanggi si Lilo. Kinuha niya ang 3 bote at inilagay sa kanyang special ring. Gayunpaman, hindi niya gaanong pinansin ang 3 banal na pellet na ito. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng mga divine pellet ang wala sa kanyang Master's Myriad Flames at Black Eyes Ancestor? Nang makitang walang pakialam na inilagay ni Lilo ang 3 bote sa kanyang special na singsing, hindi niya partikular na ipinaliwanag sa kanya kung ano ang nilalaman ng mga ito dahil malalaman niya mamaya. Pagkatapos ay tumalikod si Lilo at umalis. Si Juan Solan ay nakatayo sa harap ng Myriad Gods Manor, pinagmamasdan ang kanyang figure na nawawala sa daloy ng mga tao sa mga lansangan. Solan! Sa oras na ito, tumawag ang isang masayang boses. Sa susunod na sandali, binuksan ni Yao Chi ang mga pangunahing pinto ng asyenda at lumundag na may matingkad ng ngiti. Nang makita si Yao Chi, isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Juan Solan. Munting Juan Brat, hindi masama at naka-advance ka na sa peak mid-second order ancient god realm. Isang tamad na boses ang tumunog sa likod ni Yao Chi. Tumingin si Juan Solan sa mga pintuan at nakita niya ang isang baka na papalabas. Ang maliit na baka na may gintong sungay. Humisi si Juan Solan, nakalusot ka na sa ancient god realm. Natural, hindi ako maiwan. Nang makita ang maliit na baka na lumitaw, walang duda na matagumpay itong nakapasok sa sinaunang Diyos realm. Gayunpaman, kahit na sa kasalukuyang cultivation realm ni Juan Solan, hindi niya makita ang aktwal na lakas ng maliit na baka. Hindi nagtagal, lumabas din sina Lu Zuo, Zhu Huan, Ren Changhai, pati na sina Song Chengli at Liu Zuo ng Golden Dragon Gate mula sa Myriad Gods Manor. Bahagyang mas kalmado si Lu Zuo kumpara kina Zhu Huan, Ren Changhai, at iba pa na nagmamadaling bumati kay Juan Solan. Parehong tinawag ni na Song Chengli at Liu Zuo na Master Ancestor, si Juan Solan, na ikinagulat ng iba pang naruroon. Pagamat alam ni Lu Zuo at ng iba pa na ang relasyon ni na Song Chengli at Liu Zuo kay Juan Solan ay hindi simple, si Juan Solan bilang kanilang Master Ancestor ay wala sa imahinasyon ng lahat. Ngunit, hindi ba si Juan Solan ay isang disipulo ng Barbarian God Sect? Kailan siya naging Master Ancestor ng 2 taong ito? At muli, hindi nagpaliwanag si Juan Solan at walang nang-ahas na magtanong. Matapos makapasok sa Myriad Gods Manor, lahat ay nakaupo sa pangunahing bulwagan. Nalaman ni Juan Solan ang sitwasyon sa nakalipas na 12 buwan. Sa totoo lang, medyo mapayapa ang mga araw sa Myriad Gods Manor. Biglang may naisip si Yao Chi at sinabing, Solan, nitong nakaraang 2 araw, may mga chismis na lumilipad, sinasabing pinatay mo sina Chen Weiping ng Spirit Lake Cult, Wang Haiyao, at 7 pang henyong disipulo. Medyo nagulat si Juan Solan. Nakakunot ang noo niya sa kakumalma habang nanunuya. Sa oras na pinatay niya sina Chen Weiping, Wang Haiyao, at iba pang mga disipulo ng Spirit Lake Cult, tiyak na wala siyang iniwan na bakas. Walang makakaalam na siya ang pumatay sa kanila dahil walang katibayan. Malamang na may taong sadyang naglalabas ng mga chismis na ito para puntiryahin siya ng Spirit Lake Cult. Kahit na ang Spirit Lake Cult ay hindi nang ahas na saktan siya ng personal, ang mga tao sa paligid niya ay mahaharap sa mga problema. Tekta ng pinagmulan ng Dragon. Twin City Sect. Ang 2 puwersang ito ay may sama ng loob sa kanya at naglakas loob na gumawa ng ganito. Master Ancestor, ang party na nagpapakalat ng chismis na ito ay tiyak na may lason na intensyon Komento ni Song Chengli. Casual na ikinaway ni Juan Solan ang kanyang kamay na nagsasabing maliit na issue ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng special ring, sinabi kay Zhu Huan, narito ang 100 bilyon. Kunin ito at maghanap ng ilang kumakalat na chismis sa lungsod.
Sabihin sa kanila na ang Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect ay sadyang nagpapakalat ng ganoong chismis ng sina Chen Weiping, Wang Haiyao, at iba pa ay pinatay ng Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect disciples. Magalang na sumunod si Zhou Huan at tinanggap ang Spatial Ring. Ang munting baka ay huminga, parang tupa ang tunog. Zolan, napagtanto ko ngayon na marami kang tusong panlilinlang. Sino sa Fortune Mainland ang hindi nakakaalam na parehong may sama ng loob kay Juan Solan ang Dragon Origin Sect at Twin City Sect? Ngayong naglabas na siya ng panibagong chismis, marami ang maniniwala na ang naunang balita ay ang sadyang aksyon ng Dragon Origin Sect at Twin City Sect. Sa pagbabalik ng sitwasyon, ang Spirit Lake Cult ay mas malamang na maniwala na ang kanilang mga disipulo ay pinatay ng mga disipulo ng Dragon Origin Sect at Twin City Sect. Umiti si Juan Solan, ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang tagumpay ni Xiao Niu sa Ancient God Realm, at bukas ay magsaya tayo. Kinabukasan, babalik tayo sa Green Cloud Island. Masayang nagtawanan ang lahat. Sa 100 bilyon, ang mga organisasyong iyon ay talagang gumana ng mabilis. Ang balitang gusto ni Juan Solan ay mabilis na kumalat sa mas mabilis at mas matinding bilis. Sa isang araw, iisang paksa ang pinag-uusapan ng lahat ng puwersa sa Fortune City. Sa loob ng isang marangyang tirahan sa Fortune City, ang mga eksperto ng Dragon Origin Sect at Twin City Sect na dati ay masayang tumatawa sa likuran ni Juan Solan matapos ipakalat ang mga chismis na iyon ay baliw na ngayon. Ang bagay na ito ay tiyak na gawa ni Juan Solan. Sumigaw ang Huchi ng Dragon Origin Sect. Bagamat ang Divine Killing Arms ni Huchi ay nawasak ni Juan Solan, karamihan sa kanyang mga sugat ay ganap na gumaling pagkatapos ng pagsisikap ng mga eksperto ng Dragon Origin Sect. Dahil kay Juan Solan, ang kanyang posisyon sa All Islands Great War ay nahulog mula sa nangungunang 100, ngunit tinanggap pa rin siya ng isang Fortune Gate Elder bilang isang personal na disipulo. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Juan Solan, ang puot ay umiikot sa mga mata ni Huchi. Hindi niya makakalimutan ang eksena kung saan ang kanyang Divine Killing Arms ay napilayan ni Juan Solan. Nabalot din ng puot siyang limang ng Twin City Sect, wala na akong ibang gusto kundi putulin ang tipak ng laman ng B** star na iyon. Matapos matalo ni Juan Solan pagkatapos ay pinilit na lumuhad sa harap ng napakaraming eksperto, napag-usapan pa rin siya at si Tan Lin na lumuhad kay Juan Solan hanggang ngayon kaiya. Ito ay isang kahihiyan na hindi niya makakalimutan. Sumimangot ang Dragon Origin Sect na si Chen Kai, ang pagkakakilanlan ni Juan Solan na ito ay hindi na katulad ng dati, hindi na siya isang barbarian god sect na disipulo lamang. Parehong pinahahalagahan siya ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, kaya wala tayong paraan para harapin siya. Tulad ni Huchi, siyang limang ay tinanggap bilang isang personal na disipulo ng isang Fortune Gate Elder, samantalang si Chen Kai, bilang isa sa nangungunang 10, ay alagad na ngayon ng isang Grand Elder. Ang kanyang katayuan sa Fortune Gate ay medyo mataas. Sa oras na ito, si Ouyang Yunfei na nakaupo sa pinakamababang posisyon ay ngumiti ng nakakabigay puri ng ngiti, na nagsasabing, maraming senior brothers, maaaring hindi natin kayang harapin ang Juan Solan na iyon, ngunit maaari nating kunin ang hudan ng Golden Dragon Gate upang maglabas ng kaunti. Pagkabigo. Ang hudan na iyon ay medyo malapit kay Juan Solan, ang paggamit sa kanya para magbulalas ay isang uri ng kabayaran. Hudan. Nag-alinlangan siyang limang, kung malalaman ito ni Juan Solan mamaya, ano ang gagawin natin? Tumawa si Ouyang Yunfei, kung hindi natin siya pipilitin at panalo na lang siya ng normal, hindi pa huli na itapon siya kapag sapat na ang laro natin. Sa bagay, willing naman ang magkabilang panig. Kahit na malaman ni Juan Solan ang tungkol dito, wala siyang magagawa sa amin. Sa pambihirang tindig at napakagandang hitsura ng ilang senior brothers, ang huda na iyon ay tiyak na mamahalin ka hanggang sa mawala ang kanyang kaluluwa. Tumawa ng malakas sina Yang Limang at Huchi nang marinig ang mga salita ni Ouyang Yunfei. Hindi masama, hindi masama. Ouyang Yunfei, hindi naman masama ang ideya mo, kikilos kami gaya ng sinabi mo. Bagamat hindi inisip ni Chen Kai na ito ay isang magandang paraan, wala siyang ginawa para pigilan sila.
Sa ikatlong araw, umalis si Juan Solan, Yaochi, Luzuo, at ang iba pa sa Fortune City, at bumalik sa Green Cloud Island. Sa pagkakataong ito, pinili ni Juan Solan ang transmission array na direktang lumipat sa Hope Prefecture City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1206. Infinite Circles Commerce Hall. Sa pagtingin sa laging mataong Hope Prefecture City, si Juan Solan ay namangha sa loob. Isang taon bago, ang lugar na ito ang unang Fortune Mainland City na kanilang napuntahan pagkaraang dumating mula sa Green Cloud Island upang lumahok sa All Islands Great War. Ngayon, makalipas ang isang taon, hindi lang siya nanalo sa unang pwesto, tinanggap din siya bilang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na personal na alagad. Higit pa riyan, nakapasok na siya sa peak sa kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm. Mananatili kami dito sa Hope Prefecture City sa loob ng ilang araw pagkatapos ay magpapatuloy pabalik. Sabi ni Juan Solan habang papalabas siya mula sa transmission array ng Hope Prefecture City. Si Yaochi ang pinakamasayang tao na nakarinig niyan. Unti-unting sumapit ang gabi. Naka-crossleg si Juan Solan sa isang silid ng courtyard na inuupahan nila at naglabas ng bote ng jade mula sa kanyang Ghost Buddha ring. Sa loob nito ay isang Golden Buddha pill na pinino ng Ghost Buddha Sex Chief Wei Fu. Sa pagtingin sa gintong Buddha sa loob ng bote ng jade, si Juan Solan ay nagpapalipat-lipat ng kanyang puwersa ng Diyos at sinipsip ang Golden Buddha pill sa kanyang bibig. Ang gintong Buddha na nabuo mula sa Pilchi ay walang humpay na nakipaglaban, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Juan Solan na sinamahan ng mga paghihigpit na inilagay sa bote ng jade, kahit na ang ginintoang Buddha ay may lakas ng Seventh Order Ancient God Realm, ganap pa rin itong masusupol ni Juan Solan. Ang malawak na enerhiya ng Budismo ay agad na hinigop ng tatlong kataas-taasang Diyos ni Juan Solan nang makapasok ang tableta sa kanyang katawan habang ang Purple Grand Mist Aura ay dumaloy mula sa Purple Dragon. Nang si Juan Solan ay pumasok sa sinaunang Diyos Realm, na-absorb niya ang isang malaking bahagi ng Purple Grand Mist Aura, kaya ang dragon ay naging mas maliit. Habang patuloy niyang pinipino ang enerhiya ng Golden Buddha Pill at ang Purple Grand Mist Aura, isang mahinang nagninangas na liwanag ang kumislap kung nasaan ang puso ni Juan Solan. Kasunod nito, ang metal na apoy ay kumikinang sa kanyang mga baga, habang ang kanyang atay ay kumikinang na asher at ang kanyang mga bato ay asul. Sa apat na grupo ng apoy sa loob ng kanyang katawan, lumitaw ang malabong imahe ng Vermilion Bird, White Dragon, Asher Dragon, at Black Tortoise. Pamuka at sarado ang mga bibig ng apat na figure sa paghinga. Mula sa kawalan sa itaas, ang mga daloy ng kulay abong enerhiya ay damaloy na sumanib sa katawan ni Juan Solan. Ito. Tuwang-tuwa si Juan Solan, ito ay ang apat na banal na apoy. Pagkatapos umakyat sa banal na mundo, ang apat na banal na apoy ay nakatulog sa kanyang katawan, nang walang anumang paggalaw, sino ang mag-aakalang sila talaga. Gising na ngayon. Isa pa, ang espiritual na enerhiya ng Grey Chaos ay mas dalisay na ngayon kumpara sa kung ano ang na-absorb niya sa lower realm. Malinaw na naramdaman ni Juan Solan ang kanyang True Divine Dragon Physique na talagang lumakas ng husto sa isang hininga lamang matapos sumanib ang kulay abong enerhiya sa kanyang laman. Para bang ang kulay abong enerhiya na na-absorb niya sa lower realm ay walang iba kundi ang natira at ito ang tunay na Chaos Spiritual Energy. Kasabay nito, napansin ni Juan Solan na ang kaguluhang espiritual na sandata sa kanyang katawan, ang Devil Restraining Tablet, ay naglalabas ng ginintoang sinag ng kaguluhang espiritual na enerhiya na nagpapasigla sa True Divine Dragon Physique ni Juan Solan. Noong nakaraan, naramdaman ni Juan Solan na ang enerhiya ng Devil Restraining Tablet ay may mataas na kalidad, ngunit ngayon, kumpara sa espiritual na enerhiya ng kaguluhan ng apat na banal na apoy, ang pagkakaiba ay kamangha-mangha. Ito ay katulad ng isang mababang rango na Chaos Grade na espiritual na sandata kumpara sa isang nangungunang rango. Habang ang apat na banal na apoy ay sumisipsip ng kaguluhang espiritual na enerhiya, ang bilis ng pagpino ni Juan Solan ay tumaas sa napakalaking bilis.
Ang nakapagpapagaling na enerhiya sa loob ng Golden Buddha Pill ay dumaloy sa kanyang katawan na parang isang malaking baha, habang ang Purple Grand Mist Aura mula sa Purple Dragon ay dumadaloy sa kanyang tatlong Supreme Godheads at katawan ng ilang beses ng mas mabilis. Ang gabi ay unti-unting nagdilim sa lupa. Nang dahan-dahang sumikat ang araw sa abot tanaw, tumigil si Juan Solan sa pagtatanim. Siya ay ganap na pinino ang Golden Buddha Pill at nadama na ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki sa isang gabi. Natuwa si Juan Solan. Ang apat na banal na apoy ay nagising na nagpapataas ng bilis ng kanyang paglilinang. Maaari na siyang mabilis na umakyat sa mataas na antas ng Ancient God Realm at ang Ancestor God Realm ay malapit na niyang maabot. Kung patuloy na umuunlad ang mga bagay sa parehong paraan, makikita ni Juan Solan ang kanyang sarili na sumusulong sa late Second Order Ancient God Realm sa loob ng 2 buwan. Sa pagkakataong ito, inilahad niya ang palad sa harapan niya. Ang lumiligid na espiritual na enerhiya ay lumitaw mula sa kawalan na nagiging mga banal na bato. Makalipas ang ilang sandali, may mga tumpok ng banal na bato sa sahig sa harap ni Juan Solan, lahat sila sa kalagitnaan ng ika-4 na baitang. Ang mga banal na bato sa ika-4 na baitang ay itinuturing na napakahusay sa Vientiane World na napakapopular sa merkado. Pagkatapos niyang gumawa ng magaspang na pagbilang, tinansya niya na ang bilang ng mga divine stone sa ika-4 na baitang na maaari niyang i-condense sa isang araw ay maaaring ipagpalit sa 5 hanggang 6 na raang milyong shenbi, batay sa kanyang kasalukuyang cultivation realm. Nakakabigla ang 5 hanggang 6 na raang shenbi sa isang araw. Sa isang taon, iyon ay higit sa 100 bilyong shenbi. Mahigit 1 trilyon sa loob ng isang dekada. Ngunit ilang sandali pa ay umiling si Juan Solan. Ngayong nakapasok na siya sa Ancient God Realm, ang dami ng enerhiya na kailangan niya ay naging mas nakakatakot. Sa isang gabi, maaari niyang ganap na pinuhin ang isang banal na pellet na pinino ng isang master tulad ng Ghost Buddha Sect Chief, hindi pa banggitin ang Chaos Spiritual Energy ng 4 na Divine Fires at Purple Grand Mist Aura ng Purple Grand Mist Aura Dragon. Kung ang mga enerhiyang ito ay gagawing Chaos Spiritual Pill, ilang pellets ang kailangan niya sa isang araw. Kaya nga hindi sapat ang 5 hanggang 6 na raang milyon sa isang araw. Mukhang kailangan niyang bilasan ang paghahanap para sa Chaos Grade 5 Colored Heaven Refining Stone, pati na rin sa Chaos Spiritual Liquid na kailangan para maayos ang Pill Blending Tower. Matapos manatili sa Wu Prefecture City sa loob ng ilang araw, nagpatuloy ang grupo ni Juan Solan. Sa bahaging ito ng paglalakbay, hindi kinuha ni Juan Solan ang transmission array pabalik sa Green Cloud Island, sa halip ay piniling lumipad patungo sa Wu Island kasama si Yao Chi at ang iba pa. Sa puntong ito, masabik si Juan Solan na ayusin ang Pill Blending Tower. Ang Wu Island ay isang maikling distansya mula sa Wu Prefecture City. Ang kanilang grupo ay lumipad ng 4 na araw upang makarating sa kanilang destinasyon. Ang Wu Island ay may malaking ibabaw ng lupa, ang laki ng ilang daang Green Cloud Islands. Dahil sa pagkakaroon ng Infinite Circles Commerce Hall sa islang ito ay kilala sa buong Vientiane World. Ang 4 na mga magsasaka ng mainlands, kabilang ang mga dalubhasa ng mga sea tribes sa Vientiane World, ay pumunta sa Wu Island upang manggawakal at bumili ng mga bagay. Ang Infinite Circles Commerce Hall ay isa sa mga higanti sa pangangalakal ng Divine World, kaya't ang mga dalubhasa ng mga karaniwang mapagmataas na tribo sa dagat ay kasing amo ng maliliit na kuting dito. Si Juan Solan, Yao Chi at ang iba pa ay lumipad patungo sa Wu Island City. Kahit sa himpapawid, hindi nila makita ang kabilang dulo ng isla. Ang lungsod ng Wu Island na ito ay sumangkop sa higit sa kalahati ng lugar ng isla. Ito rin ay isa sa mga pinakamalaking lungsod sa Vientiane World. Sa himpapawid at sa lupa ay may mga dalubhasa mula sa iba't ibang puwersa na nakasakay sa iba't ibang uri ng banal na mga bundok ng hayop. Magkatulad ang eksenang ito sa bawat sulok. Pagpasok sa Wu Island, makikita ang mga enforcement disciples ng Infinite Circles Commerce Hall na nagpapatrolya sa mga lansangan. Nanguna kay Yao Chi at sa iba pa, dumiretso si Juan Solan sa sangay ng Infinite Circles Commerce Hall. Gayunpaman, nang makarating sila sa pasukan at papasok na sana, hinarang sila ng isang alagad na nakatayong bantay sa pintuan.
Itinuro ng disipulo si Yao Chi, at sinabing, ang aming Infinite Circles Commerce Hall ay may panuntunan, ang mga nasa ibaba ng Ancient God Realm ay hindi pinapayagang pumasok. Kumunat ang noo ni Juan Solan. Solan, kaya kitang hintayin sa labas kasama si Luzuo. Mahinang alok ni Yao Chi. Ngunit sa oras na ito, nakita ni Huang Xiaolong ang isang binata na nakasuot ng brocade na robot, isang Heavenly God Realm Cultivator, na lumabas mula sa Infinite Circles Commerce Hall. Itinuro ni Juan Solan ang taong iyon at tinanong ang disipulong nakabantay sa pintuan, paano siya? Hindi ba siya isang alagad ng lakas ng Heavenly God Realm? Ang guard na disipulo ng Infinite Circles Commerce Hall ay sumagot ng walang anumang kahihiyan, siya ay mula sa Eternal Clan at isang exception. Pagkatapos, tumingin siya kay Juan Solan, Yao Chi, at sa mga kasuotan ng iba na tinutuya, hindi mo masisiyahan ang gayong pagtrato. Hindi suot ni Juan Solan ang kanyang Fortune Gate alagad ng damit sa sandaling ito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1207. Wango Dongchen. Punk, sigurado ka bang tao ang mata mo at hindi mata ng aso? Pumuso ang maliit na baka sa alagad ng Infinite Circles Commerce Hall na nagbabantay sa pasukan. Ang disipulong iyon ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumaas ang kanyang galit, ikaw. Lumapit ang nakabrocade na tao na lumabas mula sa Infinite Circles Commerce Hall, ano ang problema? Ang mukha ng guard na disipulo ay namulaklak sa isang nakakabigay puri ng ngiti at binati, Young Noble Wangu Baifei, pagkatapos ay maikling ikinwento ang nangyari. Matapos makinig sa guard, tumingin si Wangu Baifei sa grupo ni Juan Solan, huminto ang kanyang tingin sa magandang mukha ni Yao Chi pati na rin ang hiyubog ng katawan nito, na naging sanhi ng pagliwanag ng kanyang mga mata. Miss, gusto mo bang pumasok sa Infinite Circles Commerce Hall? Napangiti si Wangu Baifei. Pwede kitang ihatid sa loob. He looked sympathetic as he added, sa kagandahan ni Miss, bakit sumunod sa isang maliit na alagad ng pamilya na tulad niya? Isa akong pangunahing disipulo ng Wango Clan, kung susundin ako ni Miss, masisiyahan ka sa paggamot ng 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa pagsunod sa punk na ito. Itinuro ng daliri ni Wango Baifei si Juan Solan. Pagkatapos ay umiling siya, na nagpapahiwatig na si Juan Solan ay hindi karapat-dapat kay Yao Chi. Gayunpaman, halos hindi natapos ni Wango Baifei ang kanyang mga salita nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, bumaril ang kanyang katawan pabalik, bumagsak ng husto sa isang dekorasyong bato sa di kalayuan, nabasag ito at naging sanhi ng pagpuno ng alikabok sa hangin. Napatulala ang guard. Nagpumigla si Wango Baifei mula sa lupa, namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa maliit na baka. Tinipa siya ng baka kanina lang. Sa oras na ito, mabilis ngunit mabibigat na yabag ang tumunog mula sa bulwagan sa harapan nila, malinaw na nagmamadaling patungo sa pasukan. Anong nangyari dito? May tumahol. Makalipas ang ilang segundo, may sumulpot na grupo ng mga gwardya sa pasukan, sa pangunguna ng isang medyo may edad na lalaki. Ang ingay ng pagbagsak ni Wango Baifei sa dekorasyong bato na iyon ay nagpaalerto sa mga eksperto ng Commerce Hall. Head Supervisor Meng. Nang makita ng nagbabantay na disipulo kung sino iyon, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa habang nagmamadaling lumapit sa kanya, itong punk na ito. Pinilit niyang ipasok ang kanyang kasambahay sa bulwagan. Nakita ito ng Young Noble Wangu Baifei at sinubukan siyang payuhan, ngunit talagang sinipa ng kanyang bundok si Young Noble Wangu Baifei. Habang tumitingin si Juan Solan, natigilan si Meng Yuan nang makita niya ang kanyang mukha, ngunit mabilis na nakabawi. Nakakuyong ang kanyang mga kamay at nakangiti, sinabi ni Meng Yuan, so, ang young warrior na si Juan Solan ng Fortune Gate. Ito ay si Meng Yuan, ikalulugod kong makilala ka. Fortune Gate, Juan Solan. Ang isipan ng gwardya at Wango Baifei ay walang tigil na umikot at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatitig kay Juan Solan. Ang Wu Island ay malapit sa Fortune Mainland.
Nitong mga nakaraang araw, ang pinakapinag-uusap ang paksa ng mga eksperto mula sa iba't ibang lugar ay ang bagong nabuhay na henyong disipulo, ang unang nagwagi sa All Islands Great War, si Juan Solan. Ang kanyang pangalan ay parang kulog sa nagbabantay na disipulo at sa mga tainga ni Wang Gubaifei. Sa panahon ng nangungunang sampung labanan ng All Islands Great War, si Meng Yuan ay nanood, sa makatuwid, nakilala niya si Juan Solan sa isang sulyap. Nang makita ang panig ng party nang umiti at itinaas ang kanyang mga kamao bilang pagbati, si Juan Solan ay nakaganti lamang ng kasiyahan ko. Bigla na lang, binigyan ni Meng Yuan ang nagbabantay na disipulo ng isang backhanded na sampal sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Isang nakakatusok na pa. Ang umalingaw sa hangin at isang malaking bukol ang tumaas sa mukha ng gwardya na iyon, dahilan para tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang kwentang bulag, mabilis na humingi ng tawad sa batang mandirigma na si Solan. Malamig na saway ni Meng Yuan. Kahit na sinabi ng gwardya noon na gustong pumasok ni Juan Solan sa Commerce Hall, sa kanyang karanasan, paanong hindi niya maintindihan ang totoong nangyari. Bagaman ang Infinite Circles Commerce Hall ay isang higanti sa mga bahay kalakal, ang punong tanggapan at ang sangay ay dalawang magkaibang bagay. Maging ang kanilang Vientiane World Branch President ay kailangang maging magalang at magalang sa harap ng Golden Brow Ancestor. Ngayon, dumating ang personal na disipulo ni Golden Brow Ancestor, ngunit ang kanilang bantay ay bulag na tinatrato si Juan Solan ng walang kabuluhan, ito ay nagpagalit kay Meng Yuan. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Juan Solan, ang nagbabantay na disipulo ay hindi nang ahas na magtanim ng anumang sama ng loob. Pumakbang siya sa harapan ni Juan Solan na may pilit ng ngiti, yumuko bilang paghingi ng tawad. Dahil sa namamagang kaliwang pisngi na ito, ang ngiti ng alagad ay malupit sa paningin. Walang pakialam na tumango si Juan Solan. Nang makita ito, si Meng Yuan ay nag-scrum ng guard na disipulo, pagkatapos ay lumingon kay Wang Gubaifei sa gilid, Young Noble Wang Gubaifei, gaya ng nakikita mo, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Let the matter end here, what do you say? Nagdilim ng ilang sandali ang mukha ni Wang Gubaifei, pagkatapos ay sinabing, sige, ibibigay ko ang mukha kay Head Supervisor Meng Yuan at uurong sa bagay na ito. Wang Xiaolong, dahil sinipa ako ng iyong bundok, basta hayaan mo akong hawakan ito, ang bagay na ito ay itinuturing na naayos na. Bahagyang kumunat ang noo ni Meng Yuan. Alam ng lahat na ang isang mount ay katumbas ng isang battle pet, at maraming cultivator ang nagbigay ng mataas na kahalagahan sa kanilang mga mount. Ang kahilingan ni Wang Gubaifei ay umabot ng 1 pulgada para sa isang paa. Oo naman. Tumango si Juan Solan. Natigilan ang lahat ng naroon. Hindi inaasahan ni Wang Gubaifei na papayag si Juan Solan. Kaloob-loob ni Wang Gubaifei ay iniisip na itong si Juan Solan ay dapat matakot sa aking Wanggo clan. Tinusubukan ba niyang ayusin ang relasyon namin sa ganitong paraan? Tapos, hindi pa rin siya bobo. Lumakad si Wang Gubaifei patungo sa Xiaoniu. Gayunpaman, nang maabot ni Wang Gubaifei ang maliit na baka, isa pang pagsabog ng matinding sakit ang dumating mula sa kanyang dibdib bago pa man siya makapag-react habang ang kanyang katawan ay lumipad palabas, na bumulwak ng dugo sa hangin. Sobrang lakas ng sakit kaya namanhid na siya. Juan Solan, ano ang kahulugan nito? Napasigaw si Wang Gubaifei sa sakit. Walang pag-aalinlangang sumagot si Juan Solan, pumayag ako, ngunit ang aking mount ay hindi, wala akong magagawa tungkol doon. Sa puntong ito, paanong hindi alam ni Wang Gubaifei na si Juan Solan ang gumanap sa kanya? Namumula ang kanyang mukha sa galit, sumisigaw, Juan Solan, pagsisisihan mo ito. Pinsan ko si Wang Guzi, hindi kanya ililibre sa New Disciples Battle. Nakasakay sa maliit na baka, lumapit si Juan Solan sa harap ng Wang Gubaifei. Ang munting baka ay tumango, muling itinaas ang kanyang paa bago nagpadyak pababa. Muli, nagpakawala si Wang Gubaifei ng nakakasakit ng pusong sigaw. Kaya pinsan mo si Wang Guzi, naging bastos ako. Idinagdag ni Juan Solan, maaari ko bang malaman kung sumama sa iyo ang iyong pinsan? Namula ang mukha ni Wang Gubaifei sa mabangis na pagngisi, ano, natatakot ka na ngayon?
Huli na. Ang maliit na baka ay nagbigay kay Wango Baifei ng isa pang sipa. Kung nandito rin si Wang Guzi, sabihin sa kanya na nasa Infinite Circles Commerce Hall ako. Umiti ng malamig ng ngiti si Juan Solan. Ngayong nakapasok na siya sa peak mid-second order Ancient God Realm, talagang gusto ni Juan Solan na makipag-spar kay Wang Guzi upang subukan ang kanyang lakas. Tumalikod si Juan Solan, pumakbang sa pasukan kasama si Yao Chi at ang iba pa sa pangunguna ni Head Supervisor Ming Yuan. Bago umalis, medyo nakonsensya si Ming Yuan na iniwan si Wango Baifei ng ganoon-ganoon, kaya naman, inutusan niya ang ilang gwardiya na pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay nakatayo na si Wango Baifei at itinulak palayo ang mga gwardiya ng Commerce Hall na nakatitig sa direksyon na pinasukan ni Juan Solan kanina bago tumalikod para umalis. Sa guest hall, inimbitahan ni Ming Yuan ang grupo ni Juan Solan na maupo at nag-order ng tsa na ihain. Ang batang mandirigma na si Juan Solan, sa pagkakataong ito, ilang mga disipulo ng Wango clan ang dumating upang bumili ng ilang bagay. Pagamat wala si Wango Zayo, nandito si Wango Dongchen. Nadama ni Ming Yuan na mas mabuting mag-ingat kay Juan Solan. Wango Dongchen. Mukhang natarante si Juan Solan. Ipinaliwanag ni Ming Yuan, ang Wango Dongchen na ito ay isa rin sa mga henyong disipulo ng Wango clan na may Emperor rank Godhead, kaya lang ang kanyang reputasyon ay hindi kasing lakas ng kay Wango Zi. Mayroon siyang mid-grade Emperor rank Godhead at maagang second order Ancient God Realm cultivation. Sa All Islands Great War ng Eternal Mainland, pumangalawa siya, sa ibaba lamang ng Wango Zi. Mahinahong tumango si Juan Solan. Hindi nagtagal, nagbago ang kanyang tono, nagtanong, Head Supervisor Ming Yuan, sa totoo lang, ang pangunahing layunin ko sa pagpunta dito ay sa pamamagitan ng ilang kaguluhan na Grade 5 Colored Heaven Refining Stone, at Chaos Grade Green Flame Spiritual Liquid, Ice Jade Spiritual Liquid. May mga bagay ba ang Infinite Circles Commerce Hall? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1208. Dual Field. Nagulat si Ming Yuan sa kahilingan ni Juan Solan. Gusto niya talagang bumili ng napakaraming Chaos Spiritual Liquid. Higit pa riyan, nariyan din ang kaguluhan na 5 kulay na langit na nagpapadalisay na bato na mahirap makuha sa loob ng 1,000,000,000 taon. Maya-maya pa, nagulat si Ming Yuan. Mataimtim niyang sinabi kay Juan Solan, batang mandirigma Juan, sa aming sangay ay wala kaming marami, ngunit kaunti lamang sa kaguluhang espiritual na likido na gusto mong bilhin. Pwede ko bang malaman kung gaano mo gusto? Nagniningning ang tuwa sa mga mata ni Juna Solan nang marinig ang sagot ni Ming Yuan. Tinabi niya, ang 100 patak ng bawat uri, kung hindi 50 patak ay magiging maayos din. Tumango si Ming Yuan, mayroon kaming 50 patak. Mangyaring maghintay sandali, Young Warrior Juan. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin sila. Kumuha siya ng isang anting-anting sa komunikasyon at pinalabas ang order. Ngunit wala kaming kaguluhan na 5 kulay na langit na nagpapadalisay ng bato at iba pang kaguluhang espiritual na likido sa aming sangay. Idinagdag pa ni Ming Yuan, kung talagang kailangan sila ng Young Warrior Juan, maaari mong subukang bumisita sa ibang sangay o maging sa aming punong tanggapan. Mabuti yan, nagpapasalamat ako kay Head Supervisor Ming Yuan. Nakangiting sabi ni Juan Solan. Tumawa si Ming Yuan, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ang batang mandirigma na si Juan ay pumunta sa aming commerce hall at binigyan kami ng isang malaking negosyo. Tayo ang dapat magpasalamat sa Young Warrior Juan. Nagtawanan ng 2 lalaki na nagpapakita ng mabuting kalooban. Naunawaan ni Juan Solan na si Ming Yuan ay magalang lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales tulad ng Chaos Spiritual Liquid ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Ang mga mamahaling materyales ay palaging maraming bumibili.
Kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang henyo na may mataas na emperador sa Fortune Gate at bilang isang personal na alagad ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, hindi siya kailanman makakatanggap ng kahit isang drop ng Chaos Spiritual Liquid sa Infinite Circles Commerce Hall. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng Golden Brow at Blood Knife bilang kanyang mga masters ay may napakaraming benepisyo. Hindi nagtagal, isang tao mula sa Infinite Circles Commerce Hall ang nagpadala ng kaguluhang espiritual na likido na binili ni Juan Solan. 50 patak ng bawat uri. Higit sa 1.4 trilyon. Gayunpaman, ito ay isang may diskwentong presyo na ibinigay ni Ming Yuan bilang paggalang sa Golden Brow at Blood Knife. Kung hindi, 1.4 trilyon ay malayo sa sapat upang bilhin ang kaguluhang espiritual na likidong ito. Nagulat si Lu Zuo, Zhu Huan, Song Chengli at iba pa at nawala ng imak matapos marinig ang presyo. Maging si Juan Solan ay nakaramdam ng kirot matapos kumuha ng 1.4 trilyon ng sabay-sabay. Ang tirahan sa Fortune City na binili niya kanina ay lampas lang ng bahagya sa 1.5 trilyon. Pagamat may sapat na dami ng kayamanan sa kanyang spatial ring, limitado ang Shenbi. Ang pagbabayad para sa kaguluhang espiritual na likido ay halos masira ang kakaunting halaga ng Shenbi ni Juan Solan. Ngunit sa kabutihang palad, ang All Islands Great War unang lugar ay tumatanggap ng 1 trilyong Shenbi bilang mga reward. Kung hindi dahil sa gantimpala na ito, hindi niya kayang bilhin ang kaguluhang espiritual na likidong ito. Mukhang kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang makagawa ng ilang Shenbi. Head Supervisor Ming Yuan, mayroon akong isang bagay na inaasahan kong may auction sa akin ng Infinite Circles Commerce Hall. Sabi ni Juan Solan kay Ming Yuan. Pagkatapos mag-isip, nagtanong siya, maaari ba akong magtanong kung ano ang kinakailangan ng Infinite Circles Commerce Hall para sa mga item sa auction? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ming Yuan kay Juan Solan ang mga kinakailangan ng Infinite Circles Commerce Hall. Halimbawa, ang espiritual na ugat ay dapat nasa ika-4 na baitang pataas, ang mga halamang gamot ay dapat na 40 milyong taong gulang pataas, at ang mga artifact ay dapat na pino ng matataas na antas na Ancestor God Realm Masters. Matapos marinig ang sinabi ni Ming Yuan, kinuha ni Juan Solan ang lahat ng Grade 4 at Grade 5 na espiritual na ugat sa loob ng kanyang spatial ring, pati na rin ang mga halamang gamot na nasa pagitan ng 40 hanggang 50 milyong taon. Sa huli, pagkatapos ng ilang pag-iisip, kinuha ni Juan Solan ang isa sa mga gantimpala na ibinigay sa first place winner ng All Islands Great War. Ang sinaunang Divine Dragon Armor. Sa kanyang kakaiba sa pagiging matigas ng True Divine Dragon Physique, hindi mahalaga kung magkakaroon siya ng sinaunang Divine Dragon Armor o kung hindi man. Kaya naman, ito ay walang silbi kung itago lamang ito sa loob ng kanyang spatial ring. Tulad ng para sa Grade 5 Spiritual Veins at 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot, nawala ang karamihan sa kanilang bisa para kay Juan Solan. Kaya naman, mas mabuting i-auction sila kapalit ng Shenbi. Nang makita ang Grade 4 at 5 Spiritual Veins, at isang malaking grupo ng 40 hanggang 50,000 taong gulang na mga halamang gamot, naramdaman ni Ming Yuan ang surreal. Sinabi ni Ming Yuan kay Juan Solan, Young Warrior Juan, kung tama ang nakikita ko, ito ay dapat na isa sa All Islands Great War First Place Rewards. Ang sinaunang Divine Dragon Armor, hindi ba? Gusto mo talagang dalhin ito sa auction? Tumango si Juan Solan, I have the true dragon physique. Sa makatuwid, ang baluti na ito ay hindi kailangan. Ilang beses mamuka at sumara ang bibig ni Ming Yuan ngunit walang lumalabas na salita. Sa huli, tumango siya. Head Supervisor Ming Yuan, maaari ko bang tanungin kung magkano ang halaga ng isang piraso ng kaguluhan na 5 kulay na Heaven Refining Stone? Tanong ni Juan Solan. Bahagyang nag-isip si Ming Yuan bago sumagot kay Huang Xiaolong, ang isang piraso ng palad ay halos 3 trilyon. Mapait na tumawa si Juan Solan, mukhang kahit na ang ibang Infinite Circles Commerce Hall branches o ang kanilang headquarters ay magkaroon ng kaguluhang 5 kulay na Heaven Refining Stone, mahihirapan siyang makahanap ng 3 trilyong Shenbi.
Ang mga espiritual na ugat at mahahalagang halamang gamot na mayroon si Juan Soren ay malayo pa sa sapat para magsama ng 3 trilyon sa isang auction. Marami pa ring magagandang bagay sa loob ng spatial ring ni Juan Solan, tulad ng Fire Phoenix Crystal na natagpuan niya sa loob ng Immortal Phoenix State Palace noong natuklasan niya ang Peel Blending Tower. Kasama sa iba pang mga item ang Ghost Buddha Sects, Lord Guifu's Ghost Buddha Ring, Ghost Buddha Divine Cauldron, at hindi rin banggitin ang Heavenly Devil Snake Swords ng Giant Tribe at Golden Buddha Pills. Ngunit ang mga bagay na ito ay nakatulong kay Juan Solan, kaya hindi sila maaaring ibenta. Hindi nagtagal, nalipat ang pag-iisip ni Juan Solan sa mga gantimpala ng Four Mainlands New Disciples Battle. Isa sa mga reward na ito ay 10 trilyong Shenbi. Sa makatuwid, talagang kailangan niyang manalo sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle. Kasunod nito, nagtanong si Juan Solan kay Head Supervisor Ming Yuan tungkol sa auction. Matapos malaman na ito ay gaganapin pagkatapos ng 3 buwan, hiniling ni Juan Solan kay Ming Yuan na ilagay ang kanyang pera pansamantala sa Commerce Hall habang pinaplano niyang kolektahin ang mga ito makalipas ang 2 taon. Bukod pa riyan, hiniling ni Juan Solan kay Ming Yuan na makipag-ugnayan sa kanya kung nakatanggap siya ng balita tungkol sa kaguluhan na 5 kulay na batong pagdadalisay ng langit. Bago umalis, nalaman ni Juan Solan kay Ming Yuan ang mga pamamaraan na magaganap pagkatapos ng auction. Paglabas mula sa Commerce Hall, sina Juan Solan, Yao Chi, at ang iba pa ay nagplanong bumalik sa Green Cloud Island. Gayunpaman, paglabas pa lang nila sa pasukan, nakita nila na ang isang grupo ng mga disipulo ng Wango clan na pinamumunuan ni Wango Baifei ay naglalakad patungo sa kanila mula sa malayo. Nang makita ni Wango Baifei si Juan Solan, malakas niyang sinabi sa binata na may berdeng mga mata na naglalakad sa tabi niya, "Kuya Dongchen, siya iyon, Juan Solan." Itinuro ni Wango Baifei ang kanyang daliri kay Juan Solan na may galit na bumabalot sa kanyang mga mata. Umaba ang tingin ng may berdeng mata kay Juan Solan, habang naglalakad kasama si Wango Baifei at iba pang mga disipulo ng Wango clan. Magkaharap ang dalawang panig na nakatayo sa harap ng pasukan ng Infinite Circles Commerce Hall. Ang hindi nakikitang magkasalungat na agos ay paulit-ulit na nagsalpukan. Lalong tumindi ang kapaligiran. Sinubukan ni Ming Yuan na sabihin ang isang bagay, ngunit si Wango Dongchen ay isang hakbang sa unahan niya at sinabing, "Juan Solan, ang All Islands Great War ng Fortune Mainland ay unang lugar. Maglakas loob ka bang pumunta sa larangan ng tunggalian kasama ako ngayon? Siyempre, kung hindi ka maglakas loob, gumapang ka mula sa pagitan ng aking pantalon at papayagan kitang umalis." Itinuro ni Wango Dongchen ang ilalim ng kanyang pandiya habang sinasabi niya iyon. Umagalpak ng tawa si Wango Baifei at ang kasalukuyang mga disipulo ng Wango clan. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Wu Island, ngunit may mga duel field kung saan maaaring ayusin ang sama ng loob. Pagtingin sa grupo ng tumatawa ng mga disipulo ng Wango clan, biglang ngumiti si Juan Solan. Dahil sa kanyang ngiti, hindi komportable si Wango Baifei at ang iba pa. "Oo naman." Malutong na sagot ni Juan Solan. Siya ang unang umalis. Kasama si Yao Chi at ang iba pa, lumipad si Juan Solan patungo sa duel field. Napasimangot si Wango Dongchen sa pagkilos ni Juan Solan. Bahagyang nag-aalangan, lumipad din siya patungo sa duel field. Nabalitaan ni Wango Dongchen na si Juan Solan ay umaban sa tuktok ng Mid-Second Order Ancient God Realm sa isang pagkakataon, gayunpaman, buo ang kanyang tiwala na kaya niyang talunin si Juan Solan. Sumunod din si Ming Yuan sa likod ng grupo ni Juan Solan na may kasamang ilang gwardya. Ang mga larangan ng tunggalian ay hindi malayo sa sangay ng Infinite Circles Commerce Hall. Sa loob ng maikling kalahating oras ay narating nila ang duel field. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1209. Paano siya magiging napakalakas? Unang pumasok sa larangan ng tunggalian si Juan Solan na sinundan ni Wango Dongchen. Pareho silang nakatayo na magkaharap sa hangin. Sa gitna ng 2 taong ito, umikot ang malakas na enerhiya sa kanilang paligid.
Nagkukumpulan ng isang tao, matamang pinagmamasdan silang dalawa. Malamig na tumikim si Wango Dongchen, nakakalungkot talaga na ang Fortune Mainland ay hindi inaasahang bumagsak hanggang sa ngayon, kahit isang P-Plate 10th Order Heavenly God Realm na disipulo ay maaaring manalo sa unang pwesto sa All Islands Great War. Mukhang ang Dragon Origin Sect, Twin Cities Sect, Heavenly Dan Sect, at kung ano pang sekta ay walang kwentang basura. Walang pakialam na tumawa si Juan Solan, nagtanong, ibig sabihin mas malakas ka kaysa sa mga basurang Dragon Origin Sect na iyon. Nagulat si Wango Dongchen, ngunit may matinding kislap sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya na si Juan Solan ay talagang umiikot na paraan upang sabihin na si Wango Dongchen mismo ay isang bahagyang mas malakas na basura. Juan Solan, sa lalong madaling panahon malalaman mo kung ako ay isang basura o hindi. Umuso si Wango Dongchen. Biglang tumaas ang momentum niya. Ang malakas na enerhiya na umiikot sa paligid ng perimeter ng dual field ay biglang huminto ng ilang segundo. Pagkatapos, nagsimula itong gumalaw ng mas mabilis kasama sina Huang Xiaolong at Wango Dongchen sa gitna nito na lumalawak palabas. Nang pumutok ang momentum ni Wango Dongchen, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng umaagos na gintong apoy. Ang gininto ang apoy ay naging sanhi ng pag-warp ng espasyo sa paligid ng Wango Dongchen. Mid-Fourth Order Ancient God Realm. Golden Kilin Flames. Ang lakas ni Wango Dongchen ay talagang umabot sa Golden Kilin Flames. Timing Yuan ng Infinite Circles Commerce Hall ay namangha. Hindi lamang si Wango Dongchen ang umaban sa kalagitnaan ng ikaapat na orden ng sinaunang Diyos Realm, ngunit matagumpay din niyang nilinang ang gintong apoy ng Kilin. Ang mga napakatalino na mga disipulo ng Wango clan na nagising sa kanilang Kilin bloodline ay nagawang linangin ang Kilin divine art ng kanilang Wango clan na nagbigay daan sa kanila na bumuo ng Kilin flames mula sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, may mga grado sa Kilin flames. Mula sa mababa hanggang sa mataas ay pulang apoy ng Kilin, asul na apoy, gintong apoy, puting apoy, itim na apoy, at lila na apoy. Ang ilang mga disipulo ng Wango clan ay nakagawa lamang ng pulang apoy ng Kilin sa buong buhay nila. Gayunpaman, ang mga pulang apoy ng Kilin ay mabisa at ang mga disipulo mula sa parehong kaharian ay bihirang makatiis sa kanila. Kung ikukumpara sa pulang apoy ng Kilin, mas malakas ang apoy ng asul na Kilin ngunit ang mga gintong apoy ang pangatlo sa pinakamalakas sa hanay ng apoy ng Kilin. At ang apoy ng Kilin ni Wango Dongchen ay gininto ang kulay. Haha, oo, gintong apoy ng Kilin. Isang kampante na tawa ang pinakawalan ni Wango Dongchen. Tinabi niya kay Juan Solan, ang aking gininto ang Kilin na apoy ay maaari pang gawing abo ang isang 5th Order Ancient God Realm Cultivator. Juan Solan, huwag ipagpalagay na ikaw ang pinakadakila pagkatapos malagpasan ang peak mid-2nd Order Ancient God Realm. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa Dragon Origin Sect, walang iba kundi isang basura. Natural, ililigtas ko ang iyong buhay bilang paggalang sa Golden Brow at Blood Knife. Narinig ko na noong All Islands Great War, pinaluhod mo sina Tanlin at Yang Laimang sa entablado. Ngayon, papaluhudin kita sa duel field na ito. Habang sinabi ito ni Wango Dongchen, ang gintong apoy ng Kilin ay bumalot sa kanya at naging mas matingkad at masiglang napalitan ng Kilin Flames armor sa kanyang katawan at naglabas ng lakas ng isang Kilin Divine Beast. Nagulat si Infinite Circles Commerce Hall Head Supervisor Ming Yuan at ang iba pang tao sa mga salita ni Wango Dongchen. Napabulala si Ming Yuan, naabot na ni Wango Dongchen ang hakbang ng pag-condense ng armor gamit ang kanyang gintong apoy ng Kilin. Kung isasalang-alang ang lakas ng Mid-Fourth Order Ancient God Realm ni Wango Dongchen at ang gintong apoy ng Kilin, tiyak na matatalo si Juan Solan. Umiling ang mga tanod ng Infinite Circles Commerce Hall, si Juan Solan ang numero 1 ng All Islands Great War ng Fortune Mainland, ngunit hindi niya matalo ang Eternal. Pangalawang pwesto ng Mainland. Ang Fortune Mainland ay lumalala kumpara sa Eternal Mainland. Sa labas ng duel field, si Wango Baifei at ilang iba pang mga disipulo ng Wango clan ay lumakas ang loob, Brother Dongchen, ayusin mo si Juan Solan sa isang galaw. Paluhod mo siya. Tinalakay ni Wango Dongchen. Mula sa malayo, siya ay parang isang malakas na apoy na Kilin na lumulukso kay Juan Solan.
Pagdating sa itaas ng ulo ni Juan Solan, bumagsak ang kanyang palad. Ang gintong apoy ng kilin ay inulan kay Juan Solan na parang bagyo. Sandaling tumigil ang paghinga ni Yao Chi sa tanawing ito. Itinagilid ni Juan Solan ang kanyang ulo at biglang nakita ng mga tao ang isang Asher Dragon na nabuo sa Asher Fire na lumipad palabas sa katawan ni Juan Solan. Habang ang Asher Dragon ay sumugod patungo sa langit, ang dagandong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ng lahat. Nagkalat ang gintong kilin na apoy na umuulan kay Juan Solan habang lumipad ang Asher Dragon. Sa isang kisap mata, ang Asher Dragon ay lumilipad ng diretsyo sa Wangu Dongchen at ang bilis nito ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao. Namangha si Wangu Dongchen nang makita niyang lalong lumalaki ang Asher Dragon. Natarante, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sinuntok ang dalawa niyang kamao. Mahusay na kamao ng Godfiend. Sumasayaw ang gintong apoy ng kilin habang lumitaw ang mga Godfiends. Malaking puwersa ang bumalot sa hangin. Ang Asher Dragon ay nagpalawak ng kanyang mga kuko sa harapan. Sa sandaling iyon, RR Rumble. Isang umalingaw-ngaw na bumang nagmula sa itaas at ang marahas na alo ng aftershock ay dumaloy pababa. Dahil dito, natapos din ang pag-atake ng Asher Dragon. Gayunpaman, bago makahinga ng maluwag si Wangu Dongchen, isang figure ang lumabo sa kanyang harapan. Sa sumunod na sandali, isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang dibdib na para bang isang malaking bundok ang bumasag sa kanya. Ang katawan ni Wangu Dongchen ay bumaril patungo sa dual fields ground. Si Juan Solan ay nakatayo sa hangin kasama ang Asher Dragon na umiikot sa kanya. Isang asul at itim na ulo ng dragon ang lumitaw sa likod ni Juan Solan na naglalabas ng lakas ng dragon. Ang Infinite Circles Commerce Hall na si Ming Yuan at ang iba pang mga tao sa karamihan, kabilang ang grupo ni Wangu Baifei ng mga disipulo ng Wangu clan ay tumingin sa dulo ng dual field na may pagkataranta. Halos hindi na sila makabawi sa kanilang pagkagulat. Ang Kilin Flames armor sa katawan ni Wangu Dongchen ay natatakpan ng alikabok at nabasag mula sa suntok ni Juan Solan. Nakarating si Juan Solan sa harap ni Wangu Dongchen sa isang hakbang. Sa pagtingin sa kalahating patay na si Wangu Dongchen, malamig na ngumiti si Juan Solan at sinabing, mukhang hindi ka mas malakas kaysa sa mga katulad ng Dragon Origin Sect. Tinuntok ni Juan Solan ang dibdib ni Wangu Dongchen. Sa labas ng dual field, naramdaman ng mga disipulo ng Wangu Baifei at Wangu clan na tumalon ang kanilang puso mula sa kanilang dibdib habang pinapanood nila ang suntok ni Juan Solan na dumako sa dibdib ni Wangu Dongchen. Ang suntok ni Juan Solan ay nagpalipad kay Wangu Dongchen sa labas ng dual field na gumulong sa lupa patungo sa mga paa ng mga disipulo ng Wangu clan. Binigyan ni Juan Solan si Wangu Baifei ng isang matalim na tingin. Tinakot nito si Wangu Baifei hanggang sa nanginginig ang kanyang mga binti nang hindi mapigilan at ang kanyang mukha ay namula. May gusto pa bang subukan ng dual field? Tanong ni Juan Solan. Si Wangu Baifei at ilang mga disipulo ng Wangu clan ay umiling, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot. Pumalik si Juan Solan sa tabi ni Yao Chi habang ang Asher Dragon na apoy ay umatras at nawala sa kanyang katawan. Head Supervisor, Palam. Naikuyom ni Juan Solan ang kanyang mga kamao sa Ming Yuan ng Infinite Circles Commerce Hall. Ang Infinite Circles Commerce Hall Head Supervisor ay kinuyam ang kanyang mga kamao sa pagkataranta. Maya-maya, habang pinapanood si Juan Solan, Yao Chi, at iba pa na umalis ay nanatili siyang nakatayo roon ng mahabang panahon. Head Supervisor Ming Yuan. Ang taong ito, si Juan Solan. Paano siya naging napakalakas? Nagbubulungan ng mga gwardya nang mawala sa abot tanaw ang grupo ni Juan Solan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa puso ni Ming Yuan. Hindi lang malakas iyon, ngunit napakapangit. Maging siya ay mali ang paghusga sa lakas ni Juan Solan. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Ming Yuan na isipin ang tungkol sa Asher Dragon na banal na apoy na ipinatawag ni Juan Solan. Anong uri ng apoy iyon? Ito ay mas nangingibabaw kaysa sa gintong apoy ng kilin. Ang taong ito, Juan Solan, siya mismo ay si Wangu Zi. Komento naman ng isa pang guard. Umiling si Ming Yuan at sinabing, nakilala ko si Wangu Zi.
Kahit na si Huang Xiaolong ay outstanding, hindi pa rin siya makakapareha ni Wang Guzi. Ngunit malamang na makakalaban ni Juan Solan si Yu Waxen sa isang kurbata. 2 taon na ang lumipas mula noong lumaban si Juan Solan sa labanan sa All Islands Great War. Ngayong nasugatan na ni Juan Solan si Wang Gudongchen sa Four Mainlands New Disciples Battle, tiyak na gagantay si Wang Guzi at ang labanang iyon ay magiging lubhang nakakaaliw. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1210. Pagpapalawak ng pamilya Uyang. Habang nagpupuri at nagbubuntong hininga ang grupo ng mga tao ng Infinite Circles Commerce Hall, narating ng grupo ni Juan Solan ang transmission array. Dahil sa presensya ng Infinite Circles Commerce Hall sa Wu Island, hindi lamang nagkaroon ng malaking transmission array, ngunit mas malaki rin ito kaysa sa Wu Prefecture City. Pagkatapos magbayad ng kinakailangang halaga ng Shenbi, tumungo sila sa transmission array. Takawalan, ang mga magulong alon ay patuloy na ibinubuga ng transmission array pillar ng liwanag. Dahil tumagal ng 10 araw bago makarating sa Green Cloud Island, ginamit ni Juan Solan ang 10 araw na ito para sa pag-aaral ng Immortal Phoenix Divine Arts, gayon din ang mga sinaunang manestrito at mga manual ng teknik na nakita niya sa Ghost Buddha Depository. Kasabay nito, nakatuon din si Juan Solan sa pag-unawa sa Purple Grand Mist Aura. Nang si Juan Solan ay pumasok sa Ancient God Realm, isang malaking halaga ng Purple Grand Mist Aura ang hinihigop ng kanyang 3 pinakamataas na Diyos. Sa makatuwid, ang kanyang pag-unawa ay umabot sa isang bagong antas. Naramdaman niya na malapit nang makamit ang tagumpay ng kanyang Grand Mist Parasite Medium Practice. Si Yao Chi ay nakatuon din sa kanyang paglilinang. Sa mga divine pellets at herbs na ibinigay sa kanya ni Juan Solan, ang paglilinang ng Yao Chi ay mas mabilis na tumaas. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Nang mamatay ang ilaw ng transmission array, lumitaw ang grupo ni Juan Solan sa transmission array ng Green Cloud Island. Sa pagtingin sa pamilyar na kapaligiran, isang pakiramdam ng pagbabalik sa bahay ang pumuno sa dibdib ni Juan Solan. Ang Green Cloud Island ay ang lugar kung saan siya unang nakarating sa Divine World, kaya sa puso ni Juan, Green Cloud Island ang kanyang tahanan sa Divine World. Tulad ng Martial Spirit World Snowwind Continent sa Lower Realm. Makalipas ang isang araw, bumalik si Juan Solan at ang iba pa sa Barbarian God Sect. Sa simula pa lang, umalis na ang Barbarian God Sect Chief na si Guiling sa isang grupo ng Barbarian God Sect Grand Elders at Elders para hintayin ang grupo ni Juan Solan sa gilid ng Barbarian God Mountain Range. Pagbati kabataang Panginoon Juan, ninuno. Nang makita ang grupo ni Juan Solan mula sa malayo, magalang na binati ni Guiling ang malakas habang nakaluhod sa isang tuhod. Ang Barbarian God Sect Grand Elders at Elders ay lumuhad sa likod ni Guiling, bumati sa malalamang na boses. Sa pagbabalik, ipinalam ni Lu Zuo kay Guiling ang parehong pagbati na natanggap ng Young Lord Huang. Dahil si Juan Solan ay personal na alagad ng Fortune Gate Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, pati na rin siya ay kinikilala bilang Master ng Great Whale Sect, Elephant Genesis Sect, at maging ang Golden Dragon Gate ng Dralian Island. Hindi nararapat para sa kanila na magpatuloy tawagan si Juan Solan sa kanyang pangalan. Walang alinlangan na ang Barbarian God Sect ay sumuko kay Juan Solan na umakyat sa mas mataas na sangay. Iniling ni Juan Solan na bumangon si Guiling at ang lahat. Sect Chief Gu, Barbarian God Sect disciple pa rin ako. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko sa hinaharap, sabi ni Juan Solan. Patuloy na umiling si Guiling na sinasabing hindi siya nangahas. Nang makitang matigas ang ulo ni Guiling, hinayaan siya ni Juan Solan. Naghanda na si Guiling ng isang piging sa pagdiriwang sa malaking bulwagan ng Barbarian God Sect. Pagkatapos makaupo sina Juan Solan at Yao Chi, lahat ay naupo. Sa pagsisimula ng piging, si Guiling ang unang tumayo at itinaas ang kanyang tasa ng alak upang batiin si Juan Solan. Ang paraan ng pagtingin niya kay Juan Solan ay puno ng pagpipitagan at hangganan ng panatikong pagsamba. Tama. Borderline na panatikong pagsamba.
Ang parehong panatikong pagsamba ay sumikat mula sa karamihan ng mga disipulo ng Barbarian God sect kay Juan Solan. Ang pagpipitagan ni Guling kay Juan Solan ay naging matindi sa loob ng maraming araw, mula nang mabalitaan niya na si Juan Solan ay una sa All Islands Great War, ay tinanggap bilang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na personal na disipulo, at matagumpay na nakabasag. Sa pamamagitan ng peak mid-second mag-order ng Ancient God Realm ng sabay-sabay. Si Guling ay sinundan ni Lu Zuo, pagkatapos ay sina Zhou Huan, Ren Changhai, Golden Dragon Gate Song Chengli, at iba pa. Bawat isa ay nag-toast sa tagumpay ni Juan Solan. Hindi pinalampas ng grupo ng mga Grand Elder at Elder ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanilang matinding paggalang kay Juan Solan sa kanyang harapan. Napuno ng masayang kapaligiran ang malaking bulwagan. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, nagtanong si Juan Solan tungkol sa Barbarian God sect at sa pangkalahatang sitwasyon ng Green Cloud Island. Tinagot ni Guling ang kanyang mga tanong ng detalyado. Sa panahon na pumunta si Juan Solan sa Fortune Mainland para lumahok sa All Island Great War hanggang ngayon, medyo mapayapa ang Barbarian God sect at Green Cloud Islands, hindi na muling umatake ang mga Sea Tribes. Pamilyang Uyang. Anumang kilusan sa kanilang panig? Tanong ni Juan Solan. Nag-alinlangan sandali si Guling bago sumagot, ang pamilya Uyang ay nakipag-alyansa sa Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect. Sa loob ng mahigit 1 taon, ang kanilang puwersa ay lumawak ng mabilis sa mga nakapalibot na isla ng Uyang family. Ang 7 sa kanila ay nagsumite na sa Uyang clan, ngunit ang sobrang puwersa sa Six Boards Island. Ang Seven Terraces Sect. Tumangging sumuko dahil dito ang Seven Terraces Sect Chief, Ancestors, Grand Elders at Elders ay pinatay lahat. Ang mga lalaking disipulo ng Seven Terraces Sect ay binawasan upang maging mga alipin sa mga minahan ng Uyang family, kung saan sila ay nagmimina araw-araw. Samantalang ang mga babaeng disipulo ay ibinigay bilang mga katulong o mga laruan sa mga lalaking disipulo ng pamilya Uyang. Kinagat ni Guling ang kanyang mga ngipin, nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Ilang beses na niyang nakilala ang Seven Terraces Sect Chief at kahit hindi sila magkakaibigan, maganda ang impresyon nila sa isa't isa. Hindi niya akalain na ang Seven Terraces Sect Chief ay mamamatay ng napakalungkot. Lalong naging talamak ang Uyang family nitong mga nakaraang buwan, bukod dito, nag-set up sila ng Sea Gateway. Lahat ng mga magsasaka na dumadaan malapit sa mga isla ng Uyang family ay pinipilit na magbayad ng 100,000 shenbi. Kung hindi ito ang pinakamasama, pilit din nilang kinumpiska ang lahat ng mga kayamanan mula sa mga katawan ng mga magsasaka. Ang mga tumanggi ay pinatay kaagad at ang kanilang mga katawan ay itinapon sa walang katapusang dagat bilang pagkain para sa mga hayop sa dagat na iyon. Ang mga Barbarian God sect Grand Elders ay galit na nagsisigawan, nagalit sa mga aksyon ng Uyang family. Nagalit din si Juan Solan. Isang malamig na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Pamilya Uyang. Sa impyerno at kapahamakan. Ang tasa ng alak sa kanyang mga kamay ay nadurog sa alabok. Bagaman ang pamilyang Uyang ay hindi maglalakas loob na salakayin ang ating Green Cloud Island sa sandaling ito ay nakatanggap ako ng balita na pagkatapos na sakupin ng Uyang clan ang Tang Mountain Island at Perennial Temple Island, ang susunod nilang target ay ang Golden Dragon Gate ng Dralian Island at Berserk Lion Sect. Idinagdag ni Guling bilang kanya lumipat ang tingin sa Golden Dragon Gate na sina Song Chengli at Liu Zuo. Dahil ang base ni Juan Solan ay Green Cloud Island, ang pamilya Uyang ay hindi nang ahas na hayagang salakayin ang Green Cloud Island sa ngayon, ngunit wala silang pag-aalinlangan sa pag-atake sa Dralian Island. Mukhang nag-aalala sina Song Chengli at Liu Zuo ng Golden Dragon Sect. Tinanong ni Juan Solan si Guling, gaano katagal bago sa tingin mo aatake ang pamilya Uyang sa Dralian Island? Magalang na sumagot si Guling, bagaman ang pamilya Uyang ay umakyat sa Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect, at nakatanggap din ng tulong ng mga eksperto mula sa parehong puwersa, aabutin pa rin sila ng kalahating taon upang reign sa Tang Mountain Island, Perennial Temple Island, at ilang iba pang isla. Kalahating taon. Tumango si Juan Solan, sapat na ang kalahating taon.
Sa loob ng kalahating taon, maaari na niyang makapasok sa libingan ng ninuno ng Nefarious Devil Tribe hanggang sa dulo at pinuhin ang isang grupo ng mga masters ng Nefarious Devil, pati na rin sakupin ang Nefarious Devil Tribe. Ito na ang panahon kung kailan niya lilipulin ang pamilya Uyang. Nang marinig ang balita ng pagpapalawak ng pamilya Uyang, wala na sa mood si Juan Solan na manatili ng matagal sa Barbarian God Sect, nagpa siya na magtungo sa Nefarious Devil Tribe Island kinabukasan. Noong gabi ring iyon, binisita ni Juan Solan ang matanda na iniligtas niya mula sa piitan ng Soul Tribe ilang taon na ang nakararaan. Matapos niyang iligtas ang misteryosong matandang iyon, inayos ni Juan Solan na manatili siya sa isang tirahan sa Barbarian God City, na inaalagaan ng Barbarian God Sect Elders. Nang makita ng misteryosong matandang lalaki si Juan Solan na pumasok, ang kanyang ugali kay Juan Solan ay kasing sama rin ng dati. Noon pa man ay curious si Juan Solan tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong matandang ito. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil laging ayaw sabihin ng matanda ang tungkol dito. Hindi sa banggitin, mayroon ding paghihigpit na inilagay sa katawan ng matanda ng isang master na hindi pinapayagan ni Juan Solan o ang maliit na baka na hanapin ang mga alaala ng matanda. Maaga sa susunod na araw, umalis sina Juan Solan, Song Chengli, at Liu Zuo sa Barbarian God Sect. Ang plano ay bumalik sa Golden Dragon Sect kasama sina Song Chengli at Liu Zuo. Pagkatapos ng lahat, ang Nefarious Devil Tribe na isla ay isang maikling distansya mula sa Dralian Island. Tiao Chi, sa kabilang banda, ay nanatili sa Barbarian God Sect upang linangin. Gayun din, ang pagdadala kay Yao Chi sa Nefarious Devil Tribe Island ay medyo hindi maginhawa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.